Pagkatapos mawala ang buong pamilya niya, gusto lang ng batang ito na maging ordinaryong estudyante. Gayunpaman, napunta siya sa isang paaralang militar kung saan ginawa siyang demonyo sa pamamagitan ng pag-eksperimento sa kanya. Nang maglaon, nalaman niya na immortal siya. Sa mundong ito, ang iyong kapangyarihan ay natutukoy ng bilang sa iyong katawan. Kung mas mataas ang numero, mas malakas ka at kung umabot sa 0 ang iyong numero, mamamatay ka. Si Licht ay isang pangit, nakakasuklem, kaawa-awang gunner na may ugaling gawin ang pinaka-predator sa lahat ng bagay. Isang araw, napasubo siya sa gulo dahil sa pagtingin sa panloob na damit ng mga babae. Malinaw na hindi nagustuhan ng babae iyon at nagtapos na bugbugin siya, na nagwawalis ng bilyon-bilyong magiging supling niya sa hinaharap. Ngayon, natagpuan ni Licht ang sarili sa isang auditorium kasama ang lalaking ito, na napakaganda ng pananamit, para sa seremonya ng pagbubukas sa isang espesyal na paaralang militar. Sinabi ng kapitan sa kanila na sundin ang mga utos anuman ang mangyari. Si Second Lieutenant Firnda, na isa ring instructor, ang pumalit para mamuno. Ipinaliwanag niya na ang mundo na kanilang tinitirhan ay kontrolado ng Althing, isang mahiwagang nilalang na parang Diyos na mukhang ginawa sa Adobe After Effects, na lumitaw noong panahon ng krisis. Ito ay gawa sa napaka-advanced na teknolohiya at may kapangyarihang magdesisyon para sa lahat sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na sumunod sa boto ng nakararami. Kaya, sa madaling salita, ang Diyos na ito ay pinsan ni Joseph Stalin o isang bagay na ganun. Akala ng mga tao ay isang himala ito at nagsimulang gumawa ng malalaking desisyon tulad ng pagbabawal sa mga F-22 jet, MLRS truck, digmaan, at sandatang nuclear. Pero hindi nangyari ang mga bagay ayon sa plano at malaking problema ang kanilang bansa. Sinira ng nakaraang digmaan ang lahat, winasak ang mga lungsod at sinira ang kapaligiran. Walang sapat na pagkain at ang mga tao sa buong mundo ay nagsimulang bumuo ng mga gang ng mga senior citizen. Pinutol siya ng kapitan dahil sa tingin niya ay masyado niyang tinatakot ang lahat. Sa halip, sinabi niya sa kanila na gawin ang kanilang makakaya upang maging mabubuting sundalo at pinanggakuan sila ng mga gantimpala tulad ng pera at pagkain, na kung nakinig ka kanina, wala sila. Dahil dito, mas maganda ang pakiramdam ng lahat at nagsisimula na naman silang ngumiti. Pinapaalalahanan niya sila na bigyang pansin ang punong guro at pagkatapos ay ipinakikilala si Major Smerman, ang punong guro na hindi naman mukhang Aleman. Sumampo si Smerman sa entablado at lahat ay nagbigay galang sa kanya. Pero sa halip na magbigay ng seryosong talumpati, nagsimula siyang magbasa ng kwentong pambata. Nagulat ang lahat at isang babae at dalawang lalaki mula sa karamihan ang nagsimulang tumawa sa kanya. Sinabihan sila ni Smerman na tumahimik, pero lalo pa silang tumatawa ng malakas. Biglang lumapit sa kanila ang kapitan at binati ang dalagita ng 9 milimetro sa ulo. Sabi niya, sinabihan sila ni Smerman na tumahimik o magiging tahimik sila gaya ng batang babae na tumatawa kanina. Sinabi niya sa lahat na ang isang mabuting sundalo ay sumusunod sa mga utos bago niya ipadala sa impyerno ang 2 hanggal na ito. Kumalat ang takot sa karamihan habang sinusubukang tumakbo ng mga tao patungo sa pinto, ngunit nakakandado ito. Sumisigaw sila para sa tulong pero pinaputok ng kapitan ang kanyang baril sa hangin, pinatahimik sila. Binalaan niya na sinumang susubukang tumakas ay ituturing na parang ordinaryong sundalong Ruso noong 1942. Sa sandaling malapit na niyang barilin ang mga ito, ikinulong ni Licht ang F, hawak ang isang random na sanga sa leeg ni Smerman. Akala ng kapitan ay nagbibiro lang si Licht, pero iginigiit ni Licht na seryoso siya, pinipindot ang stick na parang Swiss knife o ano paman. Sinabi ni Smerman kay Licht na maging seryoso at ipinaliwanag kung paano maayos na mapuputol ang leeg nito. Ipinapakita pa niya gamit ang mga kamay ni Licht kung paano gawin ito. Sinasabi niya na kahit ang isang mahinang babae na katulad ng karaniwang babae ay makakapatay gamit ang teknik na ito kung gagawin ng tama. Tinanong ni Light kung seryoso si Smerman sa pagbilang niya sa leeg nito. Sumagot si Smerman na ang pinakamagandang paraan para manalo sa digmaan ay kung wala na siya at nangako na walang ibang masasaktan kung magtagumpay si Licht. Pero kung mag-aatubili siya, malamang na mamamatay ang mga random na bozos na ito. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang kanilang mga mukha. Hindi sila binuo para dito. Hiniling ng punong guro kay Licht na pumili. Hinigpitan ni Licht ang pagkakahawak sa patpat,
na nagdulot ng ngiti kay Smurman, ngunit pagkatapos ay lumayo si Licht, tumangging ituloy ito. Tinatanong ng punong guro kung talagang hindi gusto ni Licht na patayin siya, nagbabala na maliban kung gagawin ni Licht iyon, mamamatay ang lahat. Pero sa halip, humakbang si Licht, iginigiit na siya na lang ang dapat patayin ng punong guro, nagmamaktol tungkol sa moralidad at ilang kalokohang malamang na tatalikuran din niya. Tumayo si Smurman at pumayag na gawin ang nais ni Licht, naglalabas ng madilim na aura na nakakatakot sa mga manunood. Gayunpaman, nananatiling walang takot si Licht at nakatingin ng diretso sa mga mata ni Smurman, na ikinagulat nito na hindi natatakot si Licht sa kanya. Si Fernanda ang humakbang para pakalmayan ang sitwasyon, na nagmumungkahi na magpahinga muna sila. Biglang bumangon ang mga batang binaril at napagtanto nilang buhay pa sila, dahil pintura lang ang tumama sa kanila. Ibinalik ng kapitan ang kanyang baril at nagpakilalang si Kapitan Allen, isa sa kanilang mga instructor. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsunod sa mga utos sa labanan upang mabuhay dahil ang mga nagpapanik o umiyak o tumatawa lang ang unang namamatay. Masayang inihayag ni Fernanda ang pagtatapos ng seremonya ng pagbubukas at pinayagan ang lahat na umuwi. Nakipag-usap si Smurman kay Kapitan Allen sa kanyang opisina, nagpahayag ng interes kay Licht, ngunit mas nakakaintriga kay Allen ang batang samurai, si Takakazi. Ipinaliwanag ni Smurman na kumilos si Licht nang bunuti ni Allen ang kanyang baril, ngunit kumilos si Takakazi matapos paputukin ni Allen ang unang bala. Tinanong ni Allen kung ginagawa ba nito si Licht na leader pero sinabi ni Smurman na hindi pa. Kinikilala ni Smurman ang potensyal ni Licht at iminumungkahi na gawin siyang kandidato upang makita kung hanggang saan siya makakarating. Ang unang klase sa paaralan ay nagsisimula sa pagiging pinuno ni G. Smurman. Sinimulan niya sa pagpapakilala ng mga patakaran ng paaralan, kabilang ang tinatawag na star system, na kinuha niya sa mga stellar stars ng mga pamilyang especially iya. Bawat mag-aaral ay binibigyan ng 2 bituin, at kung makakolekta sila ng 10 bituin, opisyal na silang sasali sa militar. Pagkatapos ay tumatanggap ang kanilang mga pamilya ng mga gintong bar, sariwang pagkain, mga kahon na may markang pagkain, at ilang gintong barya mula sa 4 na oblivion ng Elder Scrolls. Gayunpaman, kung bumaba sa 0 ang bilang ng bituin ng isang estudyante, itinuturing silang hindi karapat-dapat at pinapalayas, agad-agad ipinapadala sa kalapit na gulag. Nang tanungin kung paano sila makakakuha ng mas maraming bituin, ipinaliwanag ni Smurman na ang mga magaling sa iba't ibang gawain ay makakatanggap ng mga bituin, ngunit kung gusto nilang makakuha ng bituin ng mabilis, kailangan nilang agawan ang isa't isa, gamit ang anumang paraan na kinakailangan. Kaya basically, parang Battle Royale plus Spy Family. Gayunpaman, may mga patakaran sa paggamit ng karahasan para makuha ang mga bituin. Kailangang magkasundo ang magkabilang panig na ipusta ang kanilang mga bituin, at ang mananalo ay makukuha lamang ang bilang ng mga bituing ipinusta, na tinatawag na star stake. Habang binibigyan ng bituin ang lahat, dumating ang turn ni Licht, ngunit nagulat siya nang sabihin ni Smurman na walang bituin para sa kanya. Ito ay naguguluhan, at ipinaliwanag ni Smurman na si Lito ay nasa isang espesyal na kurso kung saan kailangan niyang kumuha ng mga bituin mula sa ibang estudyante sa loob ng 3 araw kung gusto niyang manatiling nakatala. Sa pagtatapos ng klase, nag-aalala ang mga kaibigan ni Licht para sa kanya, ngunit sinisiguro niya sa kanila na hindi siya nagmamalasakit sa pagnanakaw ng mga bituin. Nandyan lang siya para paalisin si Takakazi sa paaralan. Ibinunyag ni Takakazi na ipinadala ng kanyang lola si Licht, at sumang-ayon si Licht, sinasabing hindi niya matatanggihan ang kahilingan nito dahil siya ang nag-ampon sa kanya. Iminumungkahi niya na umuwi silang magkasama, ngunit tumanggi si Takakazi, sinasabing hindi siya magiging mamamatay tao tulad ni Licht at ng takot ng kanyang lola, at hindi kailanman maiintindihan ni Licht kung bakit gusto niyang maging sundalo. Samantala, tinanong ni Alan si Smurman kung bakit niya inilagay si Licht sa isang espesyal na kurso, at ipinaliwanag ni Smurman na gusto niyang subukan kung paano haharapin ni Licht ang sitwasyon at kung matutugunan niya ang kanilang mga inaasahan. Sa ikatlong araw, wala pa ring nakukuhang bituin si Licht, na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga kaklase. Biglang pumasok ang isa sa kanila na may nakakagulat na balita. Lahat sila ay nagmadaling pumunta sa locker room para makita na wasak ang kanilang mga locker at nawawala ang kanilang mga bituin, na kanilang pinanatiling ligtas upang maiwasan ang pagnanakaw.
Mabilis na sinisisi ni Akono si Lick dahil malaking gunner siya at baka magnanakaw din, pero iginigiit ng ilang estudyante na hindi niya ninakaw ang kanilang mga bituin. Nagtataka sila kung sino ang maaaring may pananagutan at nakarinig ng sigaw sa labas. Dali-daling lumabas si Takakashi at nakita niya si Son Ohara na hinihila sa buhok ng isang lalaking nagngangalang Don. Nakiusap siya sa kanya na ibalik ang kanyang mga bituin, at nang magtipon ang lahat, nakita nila na si Don ay may 10th bituin. Tinanong ni Takakashi kung kinuha niya ang mga bituin ni Son Ohara ng sapilitan, at inilabas ni Don ang kanyang buhok. Tinanong kung kusang loob niya itong ibinigay sa kanya habang mukhang katawa-tawa sa kanyang pose na parang sa Shaft Monogatari. Sa takot para sa kanyang kaligtasan, inamin ni Son Ohara na ginawa niya yon. Nagsimulang akusahan ng grupo si Don, sinasabing may kapangyarihan siyang pasukin ang mga locker at magnakaw ng mga bituin. Gayunpaman, hinahamon sila ni Don, tinatanong kung mayroon silang anumang ebidensya o kung isinulat nila ang kanilang mga pangalan sa kanilang mga bituin, na nag-iwan sa grupo na walang masabi, dahil maganda ang kanyang punto, kahit mukha siyang kriminal. Sinabi ni Takakashi kay Don na sapat na ang kanyang nakolekta, ngunit iginiit ni Don na kunin din ang kanyang mga bituin at hiniling na ibigay ito ni Takakashi. Isa sa mga babae ang nag-akusa kay Don na sakam pero tinanong ni Takakashi kung bakit siya dapat sumunod. Ibinunyag ni Don, habang mukhang isang bigong karakter mula sa Bethesda, na ito ang kapalit para sa kaligtasan ng kanyang lola, at dahil natatakot para sa kanya, napilitang ibigay ni Takakashi ang kanyang mga bituin. Tinanong ng mga babae kung bakit ginawa ni Takakashi iyon, at ipinaliwanag niya na hiniram ng kanyang lola ang dojo nito mula sa mga magulang ni Don, at wala siyang pupuntahan kung palalayasin siya ng mga ito. Pagkatapos kunin ang mga bituin, lumakad palayo si Don. Nagdesisyon ng buong klase na ibahagi ang kanilang mga bituin na parang nagmamakaawa siya o ano. Inalok ng isang batang babae si Lick ng isa sa kanyang mga bituin, ngunit tinanggihan niya ito, at iminungkahi na ibigay na lang sa taong talagang nangangailangan. Hindi niya maintindihan kung bakit sabik na sabik ang lahat na maging sundalo. Takakashi ay tumatanggi rin na magkaroon ng bituin at nagpa siyang maghanap ng paraan upang makakuha ng isa. Pagdating ng alas 5, hindi pa rin nakakakuha ng bituin si Takakashi, na labis niyang ikinabigo. Sinubukan siyang aliwin ni Light, sinasabing okay lang dahil hindi naman niya kailanman gustong maging sundalo si Takakashi. Gayunpaman, isiniwalat ni Takakashi na naghihirap na ang kanyang lola, nawawala ng timbang, at isinasakripisyo ang sarili niyang rasyon ng pagkain para pakainin sila. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na hikayatin siyang kumain, tumanggi ito, na nag-iwan kay Takakashi na desididong maging sundalo upang masuportahan sila, para magamit niya ang kanyang Glock 19 sa kanyang lola kung tumanggi itong kumain. Sa ika-6 ng gabi, ang mga mag-aaral na nakakolekta ng 10 bituin ay inatasan na magtipon sa pangunahing pintuan. Pupunta si Don doon, sa paniniwalang siya lang ang naroon, ngunit hinaranggan ni Lick ang kanyang daan, nagmamakaawang ibalik niya ang mga bituin ni Takakashi. Marahas na tumugon si Don, sinuntok si Lick at pinabagsak ito sa pader, at nagpatuloy patungo sa gate. Nakarating si Don sa gate, pero iginigiit ni Smurman na bilangin muna ang kanyang mga bituin bago siya makaalis. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Don na mayroon siyang 12 bituin, ngunit nang hilainggan siyang ipakita ang mga ito, naglaho ang mga ito at naging palaka, na lubos na ikinagulat niya. Bumalik si Lick sa grupo na may tunay na mga bituin sa kanyang bibig, na nagpapakita na pinalitan niya ang mga ito. Napagtanto ito ni Don at nagalit siya, habang nagagalak naman ang buong klase na nabigo ang plano ni Don. Inutusan ni Smurman si Don na bumalik sa kanyang klase dahil hindi siya makakatapos. Nabalik sa lahat ang kanilang mga bituin, at si Lick ay mayroon na ngayong dalawa, mula lamang sa isang mabilis na trick na tinatawag na asset relocation. Sinabi niya kay Takakashi na nagpasya siyang manatili sa kanya sa paaralan, ngunit hindi niya nais na makapagtapos ito. Nalilito, nalaman ni Takakashi ang plano ni Lick habang nasa paaralan sila. Ang kanilang mga pamilya ay makakatanggap ng karagdagang rasyon ng pagkain, na magbibigay daan sa kanila na matustusan ang kanilang sarili habang muling pinag-iisipan ang kanilang pangarap na maging sundalo. Ilang araw pagkatapos, nagkakamping sa gubat si Lick at ang kanyang mga kaklase. Sumisilip si Lick sa mga dalaga at nagulat na pinayagan nila siya dahil kapag naging sundalo na sila, hindi na sila magkakaroon ng gaanong kalayaan.
Sinusubukan ni Ikinos na ipakita kay Licht ang kanyang double-barrel shotgun, pero hindi siya tumitingin. Tinabyunan siya ni Licht ng kanyang jacket at lumagpas sa kanya, na nagpagulo sa lahat. Tinanong ni Licht kung gusto talaga nilang maging sundalo kahit kailangan pa nilang pumatay ng tao. Sabi ni Ikinos kung kaya niyang pumili na hindi pumatay, gagawin niya, pero wala silang ganitong pagpipilian. Sumali sa kanila si Smurman at sinabi sa kanila na dapat nilang hangaring maging isang hukbo na hindi pumapatay sa larangan ng digmaan, tulad ng isang mediko o recon. Nagtataka si Licht kung posible ba iyon, at sinabi ng punong guro na posible kung mas malakas sila kaysa sa kanilang mga kaaway. Nangangako siyang tutulungan silang maging ganoon. Umiiyak si Ikinos, at natutuwa ang buong klase dahil pwede silang maging hukbo na hindi pumapatay. Mamaya, pupunta si Smurman sa isang lihim na laboratorio sa likod ng kanyang aklatan. Doon, ipinaliwanag ni Furend na hindi nila kayang kopyahin ang kakayahang bumoto, ngunit nakahanap sila ng mga bagong kapangyarihan mula sa Althing. Tinanong ni Smurman si Allen tungkol sa digmaan. Sabi ni Allen, hindi ito maiiwasan, at lahat ng bansa ay naghahanda para dito. Idinagdag ni David na dapat sana ay ipinagbawal na ng Althing ang mga digmaan magpakailanman sa halip na ipagbawal lamang ang mga nuklear. Tinanong ni Smurman si David kung alam niya kung nasaan ang mga nakakaalam tungkol sa Althing. Sabi ni David, nahanap na niya lahat ng mga ito at tinanong niya si Smurman kung gusto nitong alisin niya ang mga ito kapag dumating ang oras. Sumasang-ayon si Smurman. Pinapaalalahanan siya ni David na isinasapanganib niya ang kanyang buhay at dapat tuparin ni Smurman ang kanyang pangako. Sinigurado ni Allen kay David na ligtas ang kanyang genetic information at bubuhayin nila siya kapag nakabuo na sila ng teknolohiya sa cloning. Tinanong ni Smurman si Furend para sa isang update sa proyekto ng ACES. Sabi niya matagumpay ang eksperimento sa lab rat pero may problema. Marahas na ugali. Isang daga ang pumatay sa iba gamit ang kanyang ngipin. Tinanong ni Smurman kung bakit, at sinabi ni Furend na hindi alam, na nagmumungkahi na baka masyadong maliit ang utak ng daga para kontrolin ito. Iminumungkahi niyang lumipat sa mga tao, ngunit ipinagbabawal ito ni Smurman, lalo na ang paggamit ng mga bata tulad ng dati. Hinihiling niya sa kanya na dalhan siya ng balota. Ibinibigay niya ito sa kanya, at nagtataka siya kung ano ang mangyayari kung ibibigay nila ito sa natirang daga. Sa kabila ng mga pagtutol, ginagawa pa rin niya ito. Ang daga ay nagpapahinga sa bola, at kumikinang ang mga mata nito habang nagsisimulang gumawa ng mga bagay na parang DBZ Supertype. Halos tumama ito kay Smurman pero na-freeze niya ito at nakuha ang balota. Sinabi niya kay Furend na gusto ng mga bata na maging hukbo na hindi pumapatay, kaya dapat niyang tapusin ang pananaliksik dahil hindi nakakailanganin ng mga bata ito. Natapos ng klase ang kanilang pagsasanay sa umaga, pagod na pagod. Pinagalitan sila ni Kapitan Allen dahil madali silang mapagod. Sumingit si Smurman, sinasabing mabuti na pinipilit nila ang kanilang sarili. Dahil gusto nilang maging hukbo na hindi pumapatay, siya ang magsisimula ng kanilang pagsasanay. Bibigyan niya sila ng mga armas na angkop sa bawat isa sa kanila, at sasanayin sila gamit ang mga iyon. Namimigay siya ng mga sandatang medieval, tulad ng mga espada at palakol. Tanong ni Lynn Girl kung bakit hindi sila gumagamit ng AR-15s. Ipinaliwanag ni Smurman na habang magsisimula ang digmaan sa pamamagitan ng mga modernong armas, kalaunan ay magiging malapitang labanan ito. Kung mas malakas sila sa labanang walang armas, maaari silang manalo. Pagkatapos ay bumalik si Smurman sa lab upang makita si Furend, na nagpapahayag ng kanyang hiling na hindi na kailangang makipagdigma. Hindi tulad ng mga nakaraang digmaan para sa mga mapagkukunan, ang digmaang ito ay naglalayong kontrolin ang sobrang populasyon, na nakikita ni Smurman bilang paraan upang mapupuksa ang mga taong mapag-aksaya. Insistent siya na kailangan nilang protektahan ang mga bata mula sa ganitong digmaan. Binanggit ni Furend ang Project ACE at iminungkahi ang paglipat sa human trials, ngunit pinatigil ni Smurman ang pagpupulong bilang babala. Hindi niya hahayaang eksperimentuhan niya ang kanyang mga anak. Sumasang-ayon si Furend pero nagpapahiwatig ang kanyang ekspresyon na baka may iba siyang plano, na okay lang dahil mainit siya. Kakilakilabot na balita ang dumating nang matanggap nila ang ulat na namatay si David. Sinabi ni Smurman kay Allen na ang pinakakawili-wiling bahagi ay ang huling mensahe ni David, na tila mahiwaga.
Sa pagpapatugtog ng transmisyon para kay Allen, narinig nila na binanggit ni David na lahat sila ay naloko. Nalilito ang grupo sa kung ano ang ibig sabihin ni David sa pagiging niloko. Sinasabi ni Ferrand na maaaring nangangahulugan ito ng mga detalye ng kanilang plano kaya inirerekomenda niya na ilipat ang focus sa Project Ace. Ikinagagalit ito ni Smurman, na sinisisi siya sa paggamit sa mga bata para sa mga eksperimento na maaaring makasama sa kanila. Pinalilibutan niya ng yelo si Ferrand ngunit nanatili siyang hindi natitinag, na nagpapakita na ang mga gene ni Smurman ang dahilan sa marahas na pag-uugali na nakita sa mga daga. Ikinagalit ito ni Smurman, at iginiit ni Ferrand na kailangan nilang magpatuloy sa pagsubok sa tao o itigil ang proyekto. Ipinakita ng DNA testing ang isang kandidato na may mataas na posibilidad at hahayaan ko kayong mag-isip kung sino ang kandidatong iyon. Sa opisina ni Smurman, niyakap niya si Licht, ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Okay lang kay Licht yun, basta masiguro ang kaligtasan ng lahat at maging hukbo silang hindi pumapatay. Nag-aalala ang mga miyembro ng klase tungkol sa pagpapaopera ni Licht. Tinanong nila kung bakit si Licht lang ang naglalagay sa sarili sa ganitong panganib. Sinabi ni Takakis kay Ferrand na hindi nila kayang maging karakter na pangsuporta sa isa pang karaniwang anime tungkol sa isang itim na buhok na teenager bilang pangunahing karakter. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Ferrand na ang operasyon ay para sa kanilang proteksyon, at dahil hindi pa sila profesional na sundalo, kailangan nila ng isang may espesyal na kakayahan, at si Licht ang perpektong tugma ng walang anumang dahilan. Nalungkot ang klase nang marinig ito, pero ngumiti si Licht at sinabing handa siyang sumugal para maprotektahan ang lahat. Kahit siya pa ang pinakagustong suntukin sa kanilang lahat, sa operating room, inilagay sina Licht at Smurman sa mga kama. Inilipat ang dugo ni Smurman kay Licht habang nagsisimula ang operasyon. Si Takakis at ang iba ay naghihintay ng may pag-aalala, umaasang magiging matagumpay ang resulta. Samantala, naglalaro ang mga estudyante sa labas nang makita nila ang mga helikopter na tumutugtog ng Fortunate Son. Napansin sila ni Alan at sa una ay akala niya ay mga helikopter ng pinagsanib na puwersa, ngunit masyado pang maaga para sa isang pag-atake. Gayunpaman, naaalala niya ang sinabi ni David tungkol sa pagkaloko, at nagmamadaling pumunta siya upang suriin ang mga helikopter. Nang mapagtanto ang panganib, nagmamadaling sinabi ni Alan sa lahat na lumikas, ngunit bago pa man sila makatakas, isa sa mga helikopter ang nagpaputok ng missile sa paaralan, sinira ito, at ikinamatay ng ilang estudyante. Pagkatapos ay pumasok ang mga sundalo sa paaralan, hinahanap ang pangunahing grupo. Ilan sa mga babae ang nakaligtas sa epekto, ngunit inutusan ng sarhento ng kaaway ang kanyang mga tauhan, tandaan, walang estudyante, at lahat ay gumawa ng Makarov Airport Maneuver. Habang nagaganap ang kaguluhan, maayos naman ang pagpapatuloy ng operasyon. Inihahanda ni Alan ang kanyang baril para harapin ang mga sundalo. Si Son Ohara, kahit may hawak na baril, muntik ng mabaril, pero nailigtas siya ni Don sa pamamagitan ng pagpapatumba sa sundalo. Takot na takot si Son Ohara kaya tinawag niya si Licht para iligtas siya. Dahil nakatulala siya sa takot, binuhat siya ni Don at kinuha ang baril, pinaputukan ang papalapit na mga sundalo na hawak ang stress balls ni Son Ohara. Sa sandaling malapit ng tapusin ng mga sundalo si Aiknos at ang iba pang mga babae, may naghagis ng chalk bag, na lumikha ng usok na nagtakip. Sinamantala ni na Jail at Takakis ang pagkakataong ito para tumalon at iligtas ang mga babae. Ang mga nakaligtas ay nagtago sa isang silid-aralan, nalilito kung bakit nagsimula ang digmaan gayong sinabi ng Althing na walang digmaan hanggang sa susunod na Marso. Hindi sila masagot ni Alan. Biglang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ferrand, na nagbalita sa kanya na nagkaroon ng pag-aalsa. Ipinaliwanag niya na may 7 balota na maaaring bumoto sa Althing, habang ang ibang bansa sa mundo ay may kabuuang 4, na mahigit sa kalahati. Sa ibang salita, niloko sila ng ibang bahagi ng mundo at binago ang pagbabawal sa Setyembre nang hindi nila alam. Habang nasa sabik si Ferrand sa pagtuklas na ito, tinanong ni Alan kung nasisiyahan ba siya, ngunit itinanggi niya ito. Inaalam niya sa kanila na may problema. Naputol ang supply ng kuryente, at kung hindi ito maibabalik, mamamatay si Licht dahil hindi mapipigilan ng mano-mano ang mga iniksyon sa genetika. Sobrang puno na ang ilaw, at malapit ng tanggihan ng kanyang katawan ang pamamaraan, na haantong sa cardiac arrest.
Kailangan may magsimula ng backup power ng paaralan para mailigtas si Licht. Nalaman ni Alan na kinuha ng mga sundalo ang kontrol sa paaralan, kaya kailangan nilang pigilan ang mga ito habang pinapanumbalak din ang kuryente. Sa pagkaalam sa panganib, humihingi si Alan ng mga voluntaryo, na nangangahulugang mamamatay ang mga babaong ito. Sumang-ayon ang buong klase na pumunta upang iligtas si Licht. Lahat sila ay matapang na sumusulong sa halip na gumawa ng parang Metal Gear Solid. Tinambo ni Alan ang isang sundalo gamit ang kanyang baril, habang tinapos ni Takakazi ang pagkakabangga ng stormtrooper na ito. Naglakad sila palabas, pero mas maraming sundalo ang nagsimulang pumutok sa kanila na parang nasa Call of Fortnite sila. Mabilis na pinabagsak ni Alan ang mga ito, pagkatapos ay ipinahayag na magpapatuloy siya. Nakarating sila sa lugar ng kuryente, at pinabagsak ni Alan ang dalawang sundalo para makasulong sila. Biglang, isang lalaki na may RPG ay hindi na nakatiis at pinaputukan ng gusali, na ikinasugat kay Alan, ngunit ipinahayag niya ang kanyang kaligayahan na hindi niya kinailangang panoorin ang pagkamatay ng mga bata. Hinarap ng sarhento ng kaaway sina Hina at Akonos, at nagbanta na sasaktan sila kung hindi nila isisiwalat ang kinaroroonan ng pangunahing grupo. Sa kabila ng banta, nananatiling tahimik si Hina, naninindigan. Naghahanda ang sarhento na barilin siya dahil hindi siya magsasalita. Habang malalim sa kaibuturan niya ay umaasa siyang darating si Licht upang iligtas sila, nagsisimulang tumaas ang mga ang liwanag mula sa bakuran ng paaralan. Samantala, malapit nang mamatay si Licht habang zero ang nababasa ng heart monitor. Gayunpaman, nang maibalik ang kuryente, muling tumunog ang monitor. Nagising si Licht, napansin ang puting buhok niya, at narito si Smurman na nagtatanong kung kumusta siya. Hinihiling niya kay Fernanda na dalhin ang isang bagay, ngunit pinayuhan siya nito na magpahinga dahil malaki ang naging epekto ng operasyon sa kanya. Gayunpaman, iginigiit ni Smurman na siya mismo ang magbibigay ng bagay kay Licht, at pinagmamadali si Fernanda dahil nasa panganib ang mga bata. Pinipindot niya ang ilang butones na nagpapakita ng isang espada. Ipinaliwanag ni Smurman na gumagana ito bilang balota at pinapalakas ang kapangyarihan ni Licht, ngunit hindi ito gagana hanggat hindi ito inuukit ni Licht gamit ang kanyang count, isang panatang siya ay mapapabilang. Simple lang ang proseso. Dapat mag-isip si Licht ng panunumpa, halimbawa, authenticate count. Ito ang magdedeklara ng bagay na susubaybayan, tulad ng straight kill counter, at kikilalanin siya ng espada bilang kanyang Panginoon. Sa labas ng paaralan, may naririnig na dagandong, pero bigla itong tumigil. Nagtataka ang mga sundalo kung ano ang nangyayari nang may pulang liwanag na dumaan sa likuran nila. Pagbagsak sa pader, si Licht. Inutusan ng sarhento ang mga sundalo na patayin si Licht, ngunit tumigil ang kanilang mga bala pagdating nila sa kanya. Naaalala ang mga salita ni Smurman tungkol sa pagtanggap ng ganap na lakas, na tanto ni Licht na siya ay parehong Neo at ang Silver Surfer na pinagsama. Lahat sa paligid niya ay nag-freeze, at pinayuhan siya ni Smurman na maglakad ng dahan-dahan hanggang sa masanay siya rito. Madaling inilalayo ng liwanag ang mga bala, pagkatapos ay napansin niyang nagagalit sa kanya ang kaibigang si State. Sinimulan niyang atakehin ang mga helikopter ng kaaway, na umiikot pa rin sa hindi malamang dahilan. Naubusan ng bala ang mga sundalo, at ang sarhento, dahil sa pagkabigo, ay nagtanong kung bakit hindi sila pinapatay ni Licht. Kinuha niya ang kanyang dagger at hinarap si Licht, na sumagot, sinasabing sila ang hukbo ng punch and kick merchant. Nangingibabaw ang liwanag sa sarhento, tinutambo siya gamit ang hawakan ng kanyang espada, at sinisiguro ang tagumpay. Nagpa siya si Licht na puksain ang digmaan at pagpatay. Alam niyang hindi magiging madali, pero magkasama nilang malalampasan ang mga paghihirap. Nangunguna ang Ikonos habang biglang nagkagusto ang mga babae sa nakakabaliw na karisma ni Licht, kasama na rin ang mga lalaki. Lahat sila ay nagtatawanan ng magkasama nang dumating ang sarhento at ang kanyang mga tauhan, nagtatawanan sa kanilang mga ideal. Ipinapakita nila ang kanilang mga katawang nakasuot ng pampasabog, na may balak silang pasabugan lahat. Pero bago pa man may pindot ng sarhento ang detonator, mabilis na inagaw ni Licht ito, sinira, at iginiit na malupit ang mundo, at ang kaligtasan ay nangangahulugang sila ang mamamatay, o si Licht at ang kanyang mga kaibigan ang mamamatay. Sinimulan niya ang pagbilang, sinasabing ang pagpatay ang paraan nila para protektahan ang kanilang mga pamilya.
Nagmakaawa si Lick na tumigil siya, ngunit nagtalo ang sarhento na ang ganitong kamatayan ay marangal at kapaki-pakinabang para sa kanilang mga pamilya. Sa pagbilang na 5 na lang, naaalala ni Lick ang kanilang pangako na hindi magiging hukbo na papatay. Malapit nang maabot ang isa, sumigaw si Takakazi kay Lick na tumigil habang sumusugod siya patungo sa sarhento, handang tapusin sila. Ngunit mabilis na tinanggal ni Lick ang espada mula sa kamay ni Takakazi at pinugutan ng ulo ang sarhento at ang kanyang mga tauhan sa isang galaw lamang, na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan sa kanyang alt. Bago mamatay, inamin ng sarhento na ginawa niyang laruan si Lick, dahil ang bomba nuklear ay kasinungalingan din. Ngunit pinuri niya si Lick sa kanyang katapangan, pinayuhan siya na gawin ang lahat ng makakaya niya upang makaligtas sa digmaan. Nag-aalala ang mga kaibigan niya sa kanya, pero nagpapanggap siyang parang dati pa rin siyang makulit, sinasabing nakakadiri na nadumihan siya ng dugo at tumatakbo palabas para maghugas. Nagsimulang magsuka si Light, hindi makapaniwalang nakapatay siya ng mga tao. Napagtanto niya na tama si Damarka ng talata hindi matatapos ang digmaan maliban kung papatayin nila ang kaaway. Napagtanto niyang sinira niya ang kanilang pangako, pero kalaunan ay nagpasya siyang okay lang basta siya ang papatay. Ang iba ay maayos pa rin. Ginawa niya ang kanyang desisyon at pinatunayan ang kanyang bilang, nangakong siya ang papatay sa mga kaaway para sa lahat. Bumalik si Lick sa grupo, malungkot ngunit nangako sa kanila na sisiguraduhin nilang matatapos ang digmaan ng mabilis, na sinang-ayunan ng lahat. Ipinagdiriwang nila ang kanilang kapayapaan, ngunit nagpasya si Lick noon at doon na hindi niya hahayaang pumatay sila ng sinuman, at ang kanilang klase ay magiging isang hukbo na hindi pumapatay, maliban sa kanya dahil gusto na niyang pumatay ngayon. Hindi niya hahayaang maramdaman nila ang naramdaman niya nang pumatay siya sa unang pagkakataon. Nang araw na iyon, sumiklab ang digmaan sa buong mundo, isang digmaang nilayong bawasan ang populasyon ng mundo hanggang sa tumugma ito sa produksyon ng pagkain. Nagtungo si Lick sa digmaan at ligtas na nakabalik, ngunit napansin ng kanyang mga kaklase ang pagbabago sa kanyang mod. Pumatay siya ng 337 katao noong araw na iyon, na ilang beses na na-unlock ang kakayahan ng Predator missile. Habang naghuhugas siya sa shower, naididiri pa rin siya sa naging siya, pero pagkatapos ay lumapit sa kanya ang isang batang babae na nagngangalang Nana, nagtatanong kung okay lang siya. Nakatitig siya sa kanya, pero pagkatapos ay ngumiti. Si Lick ang naging ikalawang ace na ipinanganak pagkatapos ng maraming taon, nakikipaglaro sa batang babae at nagmamalasakit sa kanya tulad ng isang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, lalo siyang nagbago araw-araw dahil sa labis na pagkakalantad sa mga gene ni Smurman. Nagsimula siyang magkaroon ng mga sugat na hindi gumagaling sa buong katawan at isip niya, habang lalong nagiging kontrolado ng mga pumatay na salpok ni Smurman habang pumapatay siya. Nang mapatay niya ang 10,000 katao, nawala na sa kanya ang kakayahang magpatuloy. Kahit sinubukan ng mga babae na pasayahin siya, nawala na siya ng sigla. Basta-basta lang silang inutusan na huwag pumatay ng sinuman at umalis. Napagtanto ng mga babae na hindi na si Lick ang dating siya, na nagpalungkot sa kanila. Ikinos insisted that they wouldn't give up on bringing back their cheerful Lick. Napasok ni Ferenda ang isip niya, kinumbinsi siya na kung hindi siya papatay, iba ang magsisimulang pumatay. Mula noon, nagsuot siya ng maskara na palagi niyang suot at hindi kailanman tinatanggal sa harap ng iba. Nagmarcha ang klase patungo sa opisina ni Smurman, na pinangunahan ni Take Case. Sinabi niya na hindi nila kayang hayaan si Lick na mag-isa lang ang pumatay dahil isa silang koponan at gusto rin nila ng kakayahang makapatay ng sunod-sunod. Tinanong ni Smurman kung talagang gusto nilang sumailalim sa mga operasyong pinagdaraanan ni Lick, na sinang-ayunan nilang lahat, hindi na gustong lumayo pa si Lick. Sumasang-ayon si Smurman, na sinasalungat ni Alan. Iminumungkahi ni Smurman na magpatuloy ng mas maaga sa schedule dahil ang plano ay operahan silang lahat. 4 pang karagdagang katugmang paksa ang natagpuan at naging mga ace, sina Take Case, Dun, Son O'Hara, at Kapitan Alan. Umaasa sila na mapipigilan nito si Lick sa pagpatay. Gayunpaman, nang subukan nina Take Case at Son O'Hara na sundan si Lick para sa susunod niyang misyon, inutusan niya silang huwag sumama, at binyantaan si Take Case na papatayin niya ito kung susuway. Hindi sila makapaniwala na naging ganito na kalayo si Lick, hindi alam na nasasaktan si Lick sa larangan ng digmaan,
pero hindi mo siya seryoso dahil sa nakakatawang maskara na pinili niya. Sinabi ni Fernanda kina Alan at Smurman na oras na para maging agresibo at puntiryahin ang iba pang mga balota. Babala niya na mawawala sila kung patuloy silang magiging depensibo. Tutol si Alan dito, pero handa na si Smurman na simulan ang ikalawang plano na pinangalanang ALSHA. Ipinaliwanag ni Fernanda na makakamit nila ang hindi mailarawang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkuha sa lahat ng 7 orihinal na balota at pagkamit ng nagkakaisang boto. Sa kapangyarihang ito, maaari nilang likhain ang kanilang utopia, ang ALSHA, bago pa mahuli ang lahat, ayon kay Smurman, na nagsasabing walang pag-asa para sa pagliligtas sa mundo, ngunit maaari nilang iligtas ang mga bata. Kinikilala niya na hindi siya mapapatawad ni Licht dahil dito, pero handa siyang tanggapin ang lahat ng sisi. Samantala, nagsimulang magwala si Licht, winawasiwas ang kanyang espada sa mga kaklase at sumisigaw na patayin ang mga kaaway. Sinubukan ng Take Case at Genji na pigilan siya, pero masyado siyang malakas, at itinapon niya ang dalawa. Sinusubukan ni Son Ohara na kausapin siya, pero sinabihan siya ni Take Case na lumayo. Patuloy na nagiging baliw si Licht, hanggang sa maputol ang braso ni Son Ohara. Sa kabila nito, sinusunod pa rin ng mga miyembro ng klase ang kanyang mga utos at hindi sumasali sa labanan, nalulungkot sa pagkatanto na ang tanging natitirang ugnayan ni Licht sa kanila ay ang kanyang pagnanais na pigilan silang pumatay ng sinuman. Kung mawawala sa kanya ang pagnanasa na iyon, natatakot sila na baka hindi na siya kailanman bumalik sa kanila. 2 taon na ang lumipas, at sa wakas ay tapos na ang digmaan, tuwang-tuwa si Nana. Nagre-record siya ng video, na nagpapahayag ng kanyang kagalakan na hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang kapangyarihan para hulaan ang posisyon ng kaaway. Inamin pa niya ang kanyang nararamdaman para kay Licht, binanggit ang isang kislap na naramdaman niya nang una silang magkita. Plano niyang gawing love letter sa kanya ang video. Gayunpaman, 3 buwan nang natutulog si Licht mula nang matapos ang digmaan. Nagtatagumpay siyang magsanay at maging mas pambabae para sa kanya hanggang sa magising ito, na walang kamalay-malay sa mga kaganapan noong araw na natapos ang digmaan. Sa paglipas ng panahon, nakolekta ni Smurman at ng iba ang lahat ng 7 orihinal na Dragon Balls o kung anuman at nagpasa ng resolusyon sa pamamagitan ng nagkakaisang boto upang iwanan ang mundo at likhain ang kanilang utopia, ang ALSHA. Gamit ang lahat ng hindi maunawaang kapangyarihan, lumikha sila ng isang kontinente sa itaas ng lupa. Pagkatapos, sa isa pang nagkakaisang boto, sinamsam nila ang lahat ng yaman mula sa ibaba upang maiwasan ang mga pag-atake mula sa lupa. Ang populasyon ng ALSHA ay nilikha mula sa mga embryo ng mga tao mula sa iba't ibang bansa at lahi. Gayunpaman, hindi ipinaalam sa bagong populasyon ang tungkol sa dating sibilisasyon at ang tunay na kalikasan ng Althing. Ang ALSHA ay pinamumunuan ng ganap na kapangyarihan at ng SFIT, na may ipinatupad na pagbilang sa populasyon. Umunlad ang ALSHA habang ang Abyss, ang mundong naiwan, ay nahirapan sa limitadong mapagkukunan na inalis ng Althing. Tinutulan ito ni Taku Case kaya kinuha niya ang isa sa mga balota, sinabing tutol si Klaus dito at handang magrebelde. Tumakas siya kasama nito. Pero pinigilan ni Fernanda si Alan sa paghabol sa kanya, iginigit na si Licht na ang bahala doon. Sa kanilang huling paghaharap, nagtapos si Licht sa pagpatay kay Taku Case, na ikinagulat ni Klaus. Habang bumabagsak sa lupa si Taku Case, naalala niya ang mga sandali mula sa kanyang kabataan kasama si Licht. Sa wakas ay natanggal ang maskara ni Light habang umiiyak siya, napagtanto ang kanyang nagawa. Pinayapa siya ni Fernanda, pero inabot ni Aiknos ang kamay para bigyan siya ng pagkakataong bumalik. Gayunpaman, sinisi ni Licht ang sarili at hindi na kailanman bumalik. Mula ng araw na iyon, tumigil na ang kanyang puso sa pagtibok. 20 taon matapos ang digmaan sa basura, sa wakas ay nagising si Licht, hindi nagbago ang hitsura ngunit dala ang bigat ng mga taong nawala sa kanya, hindi na siya muling ngumiti. Desperado siyang malaman kung ano ang nangyari sa natitirang bahagi ng Class A, natuklasan niya na nanatili sila sa paaralan upang mailigtas ang pinakamaraming batang ulila sa digmaan hanggat maaari. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, kakaunti ang pagkain dahil sa tigang na lupa, at anuman ang kanilang anihin ay madalas na kinukuha ni ALSHA. Upang masiguro na makakain ang mga bata, isinakripisyo ng mga miyembro ng Class A ang kanilang sarili.
Nang araw na iyon, nakatakas sina Licht at Nana mula sa militar, ngunit kahit 50 taon na ang lumipas, tumanggi pa rin siyang tanggalin ang kanyang maskara. Ang kanyang pagtanggi ay nagpatuloy sa loob ng 100 taon, na nag-iiwan kay Nana na umaasa na balang araw ay babalik siya sa kanyang dating sarili at aalisin ang maskara. Nangako siyang hihilingin sa kanya na pakasalan siya kapag dumating ang araw na iyon, kahit na matanda na siya sa panahong iyon. 200 taon siyang naghintay para sa kanya. Gayunpaman, pagkalipas ng 300 taon, hindi pa rin tinatanggal ni Licht ang kanyang maskara, nilamon ng pagsisisi. Naging mayaman si Olsha sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mga naiwan sa kailaliman. Liwanag, matapos ang 3 siglo ng pagmumuni, ay nagpasya na ibagsak si Olsha. Plano niyang labanan mag-isa ang buong organisasyong militar, na pinagagalaw ng kanyang pakiramdam ng responsibilidad at pagsisisi. Samantala, isang batang babae na nagngangalang Hina ang nanunood ng malalapad ang mata habang hinihigop ang kanyang ina sa isang madilim na butas. Pero bago mawala, binigyan siya ng kanyang ina ng espesyal na balota at sinabihang hanapin ang maalamat na ace. Anuman ang mangyari, nang may mabigat na puso, inilibing ni Hina ang kanyang ina at sinimulan ang kanyang paglalakbay, pakiramdam na nag-iisa mula pa noong bata siya at iniisip na baka palagi na lang siyang mag-isa. Pagkatapos ng mahabang biyahe, dumating si Hina sa isang abalang bayan at nagpasya siyang magpahinga sa isang resort. Doon, nakilala niya ang ilang batang babae na namangha na napakalayo niya naglakbay. Nang banggitin ni Hina na may hinahanap siyang mahalagang tao, ang maalamat na ace, nagulat ang mga dalaga dahil akala nila ay kwento lang sa mga bata iyon. Biglang lumutang sa tubig ang isang kakaibang manika patungo sa kanila at biglang lumabas si Licht, na nagpagulat sa mga batang babae maliban kay Hina, na nanatiling nakatayo. Mabilis na humihingi ng pera si Licht sa kanya, pero natatakot siya kaya tumatakbo siya. Tandaan, si Licht ay isang 300 taong gulang na tagahanga ni Gunnar Drake at hinahabol siya, humihingi pa rin ng pera at pagkain, ngunit sa kabutihang palad, natamba siya sa isang puno ni Nana, na isa ng babae. Binigyan niya ng pagkain si Hina at pinrotektahan ito mula kay Licht. Nagtataka, tinanong ni Nana si Hina kung ano ang pangalan nito at kung saan ito nagmula. Ipinaliwanag ni Hina na galing siya sa isang maliit na lugar sa malalim na bahagi ng bundok, sila lang ng kanyang ina. Sinabi niya kay Nana kung paano biglang hinayla sa lupa ang kanyang nanay isang araw. Sabi ni Nana, ito ang abyss, pero hindi alam ni Hina kung ano yon. Pagkatapos ay itinuturo ni Nana na lahat ng tao sa mundo ay may numero sa kanila at pinamamahalaan sila ng mga numerong iyon. Ipinaliwanag niya kung paano sinisimbolo ng kanyang numero 77 ang kung ilang beses sinabi ng mga customer na masarap sa kanya. Napagtanto ni Hina na may numero rin siya, 441 sa kanyang hita, ngunit si Licht, dahil pervert, sinubukang makita ang kanyang damit panloob. Pinadala siya ni Nana sa ere, at sinipa rin siya ng ibang mga babae sa kalye, dahil kilala siya bilang isang pervert na sumisilip sa ilalim ng mga panty ng mga babae. Patuloy na ipinapaliwanag ni Nana na napakahalagang patuloy na pataasin ang kanyang bilang, dahil kung bababa ito sa 0, mapupunta siya sa kailaliman, at nangangahulugan iyon ng agarang kapahamakan. Napansin ni Nana ang malungkot na mukha ni Hina at humingi ng paumanhin sa pagbanggit ng nakakatakot na bagay, ngunit siniguro ni Hina sa kanya na okay lang. Pagkatapos, may idinagdag pa si Nana. Ang mga taong may mas mataas na bilang ay kailangang tuldok-tuldok. Pagkatapos ay tinanong niya si Hina kung ano ang kanyang binibilang, at sinabi ni Hina na binibilang niya ang kanyang mga hakbang, na ikinagulat ni Nana dahil ang mga hakbang ay binibilang sa bawat 100 kilometro, ibig sabihin, nakalakad na si Hina ng mahigit 40,000 kilometro. Ipinaliwanag ni Hina na naglalakbay siya sa nakalipas na 5 taon upang hanapin ang maalamat na ace, katulad ng gusto ng kanyang ina. Ang maalamat na as na ito ay may puting bituin at nakagawa ng kamanghamanghang mga bagay. Tinanong ni Hina si Nana kung kilala niya ang ace na ito, pero sinabi ni Nana na isa lang itong alamat. Gayunpaman, iginigiit ni Hina na narinig niya na ang taong ito ay nasa bayan. Nilapitan si Hina ng militar, at sinabi ng sarhento na siya ang hinahanap niya. Nang makita niya ang puting bituin sa mukha nito, sobrang saya niya na napaluha siya, sinasabing napakatagal na niyang naglalakbay para hanapin ito. Hiniling ng sarhento na sumunod siya para mas marami silang mapag-usapan sa bahay nito.
Sinusubukan ni Nana na makialam, ngunit binalaan siya ng sarhento na negosyo ng militar iyon. Umalis si Hina kasama sila, nagpaalam sa pamamagitan ng pagwagayway at nagpasalamat kay Nana at Licht sa kanilang kabaitan. Napapahamak si Hina dahil sinusubukan siyang ligawan ng sarhento. Mabilis niyang binago ang paksa sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng balota. Agad na nagkaroon ng seryosong tindig ang mga sundalo na nagpalito kay Hina. Tinanong ng sarhento kung may hawak siyang balota, pero wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya, binunot niya ang kanyang espada at hiniling na ibigay niya ito. Ipinaliwanag ni Hina na ito ang momentum ng kanyang ina. Hinati ng sarhento ang sopa para ipakita na seryoso siya. Aatakihin na niya siya, pero pinigilan siya nito, sinasabing mas mataas ang bilang niya kaysa sa kanya, kaya kailangan niyang sundin ang mga utos nito. Tinanggap ng sarhento ngunit sinabi sa kanya na ipusta ang kanyang mga bituin, at dapat silang pumasok sa isang postahan sa bituin, kung hindi ay wala siyang obligasyon na sundin siya. Sumasang-ayon si Hina, hindi alam kung ano ang kahulugan nito. Habang nagiging opisyal ito, nagsisimulang lumabas ang mga kamay mula sa lupa, at lumalapit ang sarhento, sinasuntok siya, at ipinapaliwanag na ang Star Stake ay isang opisyal na labanan kung saan ipinupuste nila ang kanilang bilang. Pagkatapos, itinapon niya siya sa bintana. Sinundan siya sa labas, sinasabing ang Star Stake ay isang pribilehiyong ibinibigay sa mga sundalo, sinimulan niya siyang sakalin, at nagmakaawa siyang tumigil. Sabi niya, nangangahulugan iyon na tinatanggap niya ang pagkatalo. Lumalabas ang mga kamay mula sa lupa at kinukuha ang lahat ng kanyang mga bituin, nag-iiwan lamang ng isa, pagkatapos ay idinadagdag ito sa mga bituin ng sarhento. Hinihiling niya sa kanya na ibigay ang balota, o mas gusto ba niyang isa pang Star Stake. Tinanong niya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito gayong ang ace ay dapat na bayani ng digmaan sa basura. Doon niya inihayag na peke ang puting bituin sa kanyang mukha, at idinagdag na malamang patay na ang ace na hinahanap niya dahil 300 taon na ang nakalipas mula nang maganap ang digmaan. Tinawagan niya siya at ang kanyang ina na mga tanga dahil naniniwala sa ganoong kwentong bayan, sinasabing nasayang ang kanyang mga taon sa paghahanap sa isang taong hindi naman umiiral, na nagpalungkot kay Hina dahil nilinlang siya, at nagkamali ang kanyang ina. Patuloy siyang pinipilit na ibigay ang balota nang dumating si Licht upang iligtas siya, sinasabing siya ang tataya para sa kanya. Pero tumatawa siya, nakikitang may negatibong 999 si Licht. Tinatawag siyang pinakamababa sa lahat at hindi siya kayang talunin ni Licht. Sinaksak niya ang espada niya kay Licht, pagkatapos ay pinadala niya itong lumipad sa isang bangko. Tumakbo si Hina para tingnan siya, pero tinulak siya ng sarhento sa gilid at sinimulang hiwain si Licht, habang tumatawa sa kanya. Pero sinabi ng kanyang mga tauhan na tumigil siya, dahil kahit negatibo ang bilang ni Licht, hindi naman siya ipinadala sa kailaliman, at binabawi ni Licht ang lahat ng kanyang atake, na nagpatigil sa sarhento, nang mapagtanto niyang totoo ito. Hiniling niya kay Licht na magpakilala, malapit nang hiwain ito, ngunit nakaiwas si Licht at lumitaw sa likod ni Hina. Sinabi niya sa kanya na tigilan na ang paghahanap sa mga aces, dahil hindi sila bayani kundi mamamatay tao, at dapat na lang siya bumalik at mamuhay ng normal. Nabiyak ang maskara niya sa paghiwa ng sarhento, na nagpapakita ng kanyang mukha, at ang kanyang espada ay nagpakita na ang tunay niyang bilang ay 5,700, at may puting bituin ito. Hinailan niya ito palapit sa kanya, at nagsimulang umiyak si Hina dahil ito ang alamat na ace na hinahanap niya. Sinabi ni Licht kay Hina na ipikit ng mahigpit ang kanyang mga mata, at ginawa niya yon. Biglang sinugod siya ng sundalo, mabilis na lumundag si Licht sa gilid, at bumiyak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagpabagsak sa sundalo. Nagsimula siyang magpalipat-lipat na parang kidlat, sinisira ang lupa at mga gusali sa bawat pagtalon. Hindi makasabay ang sarhento. Sa wakas, sumusulpot si Licht sa likod niya at tumatapak sa lupa, at ang lakas ay nagpapadala sa sarhento na bumagsak sa pader. Sa tuwing humahakbang si Licht, parang alon na tumatama sa sarhento. Hinihiling niya sa sarhento na ibalik ang bilang na kinuha niya kay Hina, at humihingi rin siya ng paumanhin sa kanya. Tinamaan niya ng espada ang sarhento, pero hindi sumusuko ang sarhento. Patuloy siyang umaatake, pero iniiwasan ito ni Licht.
Pinapalipad siya ng liwanag sa hangin, at naghahatid ng sunod-sunod na mabilisang at magagandang atake. Kaya naman tinatawag siyang Ace of Flashing Strikes, at hindi dahil may negatibong bilang siya ay nangangahulugang mahina siya. Kaya lang naman, ilang beses na siyang tinanggihan ng mga babae. Tumalon siya ng mataas sa hangin, sinasabi kay Hina na ibabalik din niya ang mga bituin nito. Habang tumatalon siya pababa, binigyan niya ng huling suntok ang sarhento, na sumuko. Ang mga kamay ay tumatanggap ng 759 na bilang mula sa sarhento, na nag-iiwan lamang ng isa at ibinibigay ito kay Hina, na nagiging 760 ang kanyang bilang. Sinabi ni Light sa kanya na okay lang siya, at nagsimula siyang umiyak ng luha ng kagalakan. Pagkatapos ay inagaw ni Licht ang balota mula sa kanya, sinasabing kaya niyang kumita sa pagbebenta nito. Nalilito si Hina, at sinabi ni Licht na siya ang may hawak ng kalamangan dahil mas marami siyang bilang, pero kung hindi niya gusto, maaari niyang ipusta ang kanyang mga bituin. Umiiyak muli si Hina, sinasabing sinabi sa kanya ng kanyang ina na hanapin ang ace. Binigyan siya ni Licht ng manika para sa balota, at sinabihan siya na hindi siya ang ace na hinahanap niya bago umalis. Bumalik siya para makipagkita kay Nana, ipinaliwanag kung paano kinuha ni Licht ang kanyang balota. Sinuri ni Nana ang manikang iniwan ni Licht, pagkatapos ay ibinalik ito kay Hina, sinabihang hawakan ito, at sinabing malalaman niya kung ano ang gagawin dito sa lalong madaling panahon. Nagtatakang tiningnan ni Hina ang manika, ngunit bigla itong sumabog sa mga bulaklak, na naglantad ng kanyang balota. Hindi kailanman kinuha ni Licht, ngunit idinagdag ni Nana na ang paghawak ng balota ay isang seryosong krimen laban sa mga batas ng Alsatian, na nakakatakot kay Hina. Sa isang maliit na bayan sa gitna ng wala, dalawang opisyal ng militar, sina Lin at Pil, ay tumutulong sa mga residente ng bayan. Si Lin ang gumagawa ng karamihan sa trabaho, dahil tumataas ang kanyang bilang batay sa mga taong tinutulungan niya. Sinabi ni Pil sa kanya na sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya mapopromote. Pero walang pakialam si Lin, basta't makatulong siya sa mga tao. Sabi niya, hindi siya lalayo sa misyon niyang hulihin ang sinumang kriminal kung makakita siya. Doon ipinakita ni Pil sa kanya ang wanted poster ni Licht na ipinadala ng HQ, na nagpapakitang siya ay isang maalamat na ace na nakasuot ng maskara. Pero ayaw maniwala ni Lee na buhay pa ang mga sikat na piloto, at kakaiba na may naglalakad na nakasuot ng maskara. Gayunpaman, mali siya, dahil may nakita silang isang nakasuot ng puding costume na may suot na maskara. Nilapitan siya ni Lin, sinubukang magpanggap, sinasabing ang paglalarawan ay tumutugma sa poster. Pero ipinagtatanggol ng tao na magkaiba ang mga maskara. Napagtanto ni Lin na totoo ito, at pinayagan siyang umalis, humihingi ng paumanhin. Mamaya, ipinahayag ni Licht kina Lin at sa mga residente ng bayan na siya ang nasa likod ng maskara, at sinimulan nilang habulin siya. Pero biglang huminto si Licht, at naisip ni Lin na ito na ang pagkakataon niyang mahuli siya. Gayunpaman, sinigawan niya ito na tumigil at itinulak palayo, kasabay ng paglitaw ng isang bakal na pako mula sa lupa kung saan siya nakatayo, na tumusok sa kanya. Ito ang nagligtas kay Lin mula sa masaktan. Sa likod ni Licht ay may ilang sundalo, at nagmamadaling lumapit si Pil upang salubungin ang kanilang pinuno, si Teniente Jail. Pinakilala niya siya kay Lin, pero sa stop jail. Inaatake niya si Licht gamit ang mga sibat na bakal na lumalabas mula sa lupa. Sinusubukan ni Licht na iwasan sila sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang burol, ngunit ang mga bakal ay tumutubo rin mula sa burol. Kaya, binago ni Licht ang kanyang ruta at inilabas ang kanyang mga flash strike, na mabilis na lumulukso sa paligid kaya hindi nila siya makita. Sinusubukan niyang tumakas pero hinadlangan siya ng kulungan sa ere, pinaputukan ng malaking bakal na nagtulak sa kanya pabalik sa lupa. Napagtanto ni Light na hindi siyam naraan ang bilang ng mga bilanggo. Nabitag ni Jail si Licht at ang kanyang sarili sa loob ng bakod na gawa sa bakal, na nagpapakita na itinago niya ang kanyang tunay na numero dahil hindi niya gustong ma-promote at manatili sa likod ng mesa. Gusto niyang patuloy na lumaban at parusahan ang kasamaan. Ibinubunyag niya na ang tunay niyang bilang ay 12,500. Pinaputok ni Jail ang isang malaking bakal patungo kay Licht, na sinusubukang harangin ito gamit ang kanyang espada, ngunit patuloy pa rin ang pagdating ng bakal. Si Jail ay muling nagtangka mula sa gilid, tinamaan si Licht at napalipad siya.
Nagsimulang mag-alala si Lin at ang iba, pero lalong bumilis ang pagtalo ni Licht kaysa dati, sinusubukang sorpresahin ang kulungan, pero nahulaan ito ng kulungan at lumayo. Pagkatapos, gumamit siya ng bakal na baras na biglang lumitaw mismo sa kinatatayuan ni Licht, na nagpapadala ng kanyang espada sa hangin. Ngayon, suntukan na. Nagpapalitan sila ng suntok, pero walang tinatamaan sa kanila. Hinawakan ni Jael ang braso ni Licht, binaligtad siya, at pagkatapos ay sinipa palayo. Sa wakas ay bumagsak mula sa hangin ang espada ni Licht, at sinalo ito ni Jael, ibinalik kay Licht, at sinabing masyadong mabagal ang kanyang sikat na mabilisang pag-atake. Hindi tatanggapin ni Licht iyan. Tumalon siya ng mataas sa hangin, at nagmakaawa ang mga sundalo sa bilangguan na umatras, sinasabing kung totoo ang mga ulat, hindi mapipigilan ng bilangguan ang pag-atake ni Licht mula sa mataas na lugar. Pero hindi natitinag ang kulungan. Sinusuri niya kung lumilipad o tumatalon si Licht sa pamamagitan ng pagturo ng mga talam na bakal sa kanya. Binabilang sila ng liwanag, at nagtapos ang bilangguan na tumatalon lang si Licht at hindi makaiwas sa ere. Kaya, sinimulan niyang ihagis ang maraming bakal na baras kay Licht, na sinubukang iwasan ng mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi ni Jael kay Licht na ang kanyang bilang ay batay sa kanyang mga pagkakakulong, at ang mga bakal na kanyang nililika ay batay sa mga pagkakakulong na iyon. Kaya naman kaya niyang talunin ang sinumang kriminal at kilala bilang Iron Will, si Licht, na hindi maiwasan ang bakal na baras, ay direktang nahulog sa isang malaking kulungan na gawa sa bakal, tumilapon mula sa lupa, tumamba, at nagbigay daan sa kulungan na makuha siya sa isang bakal na bilangguan. Binuksan niya ang bakod na bakal pagkatapos ay tinanggap ni Licht ang pagkatalo. Pero hindi pa tapos ang kulungan. Gumagawa siya ng latigong bakal para hampasin si Licht, pero ikinagulat nila, tumalon si Lin sa harap, hinaranggan ang atake. Kausap niya ang kulungan, hinihiling na huwag masyadong magmadali, pero pinagalitan siya nito, sinasabing ito ang dahilan kung bakit siya nananatiling nasa ibaba, dahil kulang siya sa determinasyon na maging opisyal ng militar. Sinabi niya sa kanya na tigilan ang pag-aaksaya ng oras sa mga walang kabuluhang gawain at mag-focus sa kanyang mga tungkulin sa militar. Sinubukan ng mga taga-bayan na ipagtanggol siya, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala, sumang-ayon sa pagkakulong at sinabing magsosorry siya. Pero sinabi ni Licht sa kanya na huwag. Pinalaya niya ang sarili mula sa bakal at inihayag na hindi niya pinutol ang bakal ng kulungan, hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil hindi niya gustong masira ang bayan. Sinasabi ng kulungan na nangangahulugan ito na itinago ni Licht ang kanyang tunay na kapangyarihan. Binabalutan niya ang sarili ng mga kamay na bakal at inaatake si Licht, na hinaharangan ang atake gamit ang kanyang espada. Ang kanilang pagbangga ay naglalabas ng malaking enerhiya, na nagiging sanhi ng pagkasira ng lupa, at si Lin ay nagsisimulang mahulog mula sa gilid ng bangin. Agad na tumigil sa pag-atake si Jael kay Licht at pumunta upang iligtas si Lin, ngunit mas mabilis si Licht, kaya sinundan niya ito. Binuksan ni Lin ang kanyang mga mata at nakita si Licht na hawak siya, ngunit sinira niya ang sandali sa pagsasabing mabigat siya, na ikinagalit niya. Sinusubukan niyang suntukin siya, pero nakaiwas siya. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa kulungan, na patuloy pa ring tumatalon pababa. Nagpaalam sa kulungan ang liwanag, pero hindi siya pinapalabas ng kulungan. Walang silbi ang paglaban habang bumabagsak, kaya nagpa siya ang kulungan na bumalik sa pamamagitan ng paggawa ng mga hagdanang bakal mula sa bangin upang muling umakyat. Binitawan niya si Lin, na sumigaw sa kanya dahil tinawag niya itong mataba. Naalala niya ang sinabi ni Licht tungkol sa kapayapaan ng bayan dahil naroon si Lin, kaya nagpa siya siyang tulungan ito sa proyekto. Gumawa siya ng parke para sa mga bata gamit ang kanyang bakal at sinabi sa kanya na mayroon siyang 3 araw para punuin ito ng plaster dahil hindi tumatagal ang kanyang bakal kapag malayo siya. Idinagdag din niya na sasama siya sa susunod na misyon, na nagpasaya sa kanya. Naglalakad si Licht sa palengke kasama si Hina nang lapitan siya ni Lin, na pinagalitan siya dahil pinahanap niya ito. Nagpasalamat siya sa pagligtas nito sa kanyang buhay, pero pagkatapos ay kinadina niya ito para arestuhin dahil kriminal ito. Natapos ang kanilang pag-uusap nang sumali ang kulungan para labanan si Licht. Tumilikha siya ng bakal mula sa lupa, tinatakot ang mga tao, pagkatapos ay naghahanda siya ng kanyang sarili gamit ang kanyang bakal, at nagsimula silang maglaban.
Sinabi niya kay Licht na huwag mag-atubiling ilabas ang tunay niyang kapangyarihan. Umatras si Licht, at akmang susuntukan niya ito, pero tinawag ni Nana ang kanilang atensyon, sinasabing nasira ng kanilang pag-aaway ang bayan. Inutusan niya silang linisin ito, at pareho nilang itinago ang kanilang mga armas. Nagising si Jail sa gitna ng plaza at nakitang walang laman ito. Pinag-party at pinainom sila ni Nana hanggang sa malasing sila. Gin-icing niya sina Lin at Pil, sinasabing kailangan nilang habulin ang mga ito. Samantala, patungo si Licht at ang kanyang grupo sa Andisese, habang nagmamadali si Jail at ang kanyang grupo patungong Linden sa pag-aakalang naroon si Licht, ngunit nakasalubong nila ang isang mahinang sundalo na bumagsak sa daan. Nakarating sila sa Linden at nakita nilang nawasak ito. Tinawag ni Pil ang atensyon ng mga bantay sa lawa, at nang makarating sila doon, nakita nilang ang lawa ay naging isang madilim na pusong-pusong bangin na hindi man lang nila makita ang ilalim. Hindi sila sigurado tungkol sa bangin nang makita nila ang isang sugatang sundalo. Tinatanong siya ng bilangguan kung ano ang nangyari, at sinabi ng sundalo na isang demonyo ang nagmula sa kailaliman. Sinabi niyang mapayapang araw iyon, pero nagsimulang umugang ang lupa, at nang tumingin siya, nakita niyang napalitan ng malaking itim na butas ang lawa. Pagkatapos ay lumitaw ang demonyo, ngunit labis na nagulat ang sundalo kaya hindi man lang niya maipaliwanag kung ano ang itsura nito. Pinilit siyang magsalita sa kulungan, at sinabi niyang dumating ang demonyo, at walang epekto ang kanilang mga pana at espada laban dito. Bago pa man nila malaman, wasak na ang lahat ng lugar, at namatay ang mga tao dahil sa mga apoy na inilalabas nito. Sinasabi ng bilangguan na kailangan itong maging may hawak ng balota na may kapangyarihang apoy, ngunit sumisigaw ang sundalo na hindi ito tao kundi demonyo, at lumilipad ito. Pagkatapos ay tuluyang bumagsak ang mga sundalo dahil sa pagkabigla. Dinala nila ang sundalo para gamutin sa kalapit na bayan, ngunit naguluhan si Jail dahil walang paraan na makakalipad ang isang tauhan ng militar o may hawak ng balota. Bawal pa nga ang paglipad at pag-aaral para lumipad. Upang malaman kung ano ang demonyong ito, nagpasya siyang hanapin si Licht. Nakasalubong niya si Licht at ang kanyang grupo na nasa kalapit na bayan. Agad siyang inatake ng bilangguan, at hamarang si Licht sa harap para protektahan si Hina, ngunit tumigil sa ere ang bakal. Ipinaliwanag ni Jail kung ano ang nangyari sa nakaraang bayan kasama ang demonyo mula sa kailaliman, ngunit hindi alam ni Licht kung ano yon. Sabi ni Jail, alam niyang hindi si Licht ang demonyo, pero sigurado siyang may alam si Licht, at gusto niyang makuha ang impormasyong iyon mula sa kanya. Sinabi ni Nana sa kanila na kalmahan ang kanilang sarili dahil sinisira nila ang kanyang negosyo, kaya pareho nilang itinabi ang kanilang mga armas. Nakatira sa kulungan si Jail, at binigyan siya ni Nana ng alak na iinuman, pero akala niya gusto siyang lasingin ulit. Sabi niya, magkaibigan lang daw silang umiinom. Si Jail ay nakaupo at umiinom, at si Licht ay nagbuhos pa sa kanya, na patuloy niyang iniinom. Nagiging labanan ito kung sino ang pinakamaraming makakainom, at pareho silang umiinom hanggang sa mawalan ng malay. Pinakain pa ni Nana si Jail pero natapos ang saya nang magsimulang umuga ang lupa. Nagmamadaling pumasok ang mga tao para sabihin sa kanila na lumitaw na ang madilim na butas sa bayan. Pumunta sila sa lugar kung saan naroon ang butas, at may tunog na nanggagaling mula rito. Dumating ang sugatang sundalo, sinasabing parehong tunog ang narinig nila bago lumitaw ang demonyo ng kailaliman. Natatakot siya, sinasabing lilipulin ng demonyo ang bayan at papatayin ang mga tao. Nagsimulang magpanik ang mga tao, pero sinabi ni Jail na kalma lang sila, at inutusan ang mga sundalo na ilikas ang mga sibilyan, habang ang mga may kalasag ay dapat pumulibot sa butas, at ang mga may pana ay dapat maghanda sa pag-atake. Nakikinig si Licht sa tunog at agad sinabihan si Jail na utusan ang lahat na lumayo mula sa butas. Hinawakan ni Jail ang kanyang kapa, sinasabing alam ni Licht kung ano ang pakay ng demonyo ng abis, ngunit nagulat si Licht sa kung ano ang demonyo, dahil dapat ay nawasak na ito sa digmaan. Sinabi ni Pil kay Jail na lalabas na ang demonyo, at nagulat ang lahat nang lumabas ang demonyo mula sa butas. Hindi makapaniwala si Licht na umiiral pa rin ito kahit nawasak na mula sa kalangitan noong digmaan. Ang demonyo ay lumalabas na isang helikopter, na nakatutok ang baril nito at pinaputukan sila. Mabilis na lumilikha ang kulungan ng pader na bakal upang harangan ang mga pag-atake.
Lumipad palayo ang helikopter at bumalik para magpaputok ng missile, na hinaranggan din ni Jail, ngunit natangay nito ang kalahati ng pader. Agad na inutusan ni Licht ang mga sundalo na ilikas ang mga tao at lumayo sa chopper, habang sinubukan niyang pabagsakin ito. Kinaharap siya ni Jail para magpaliwanag, ngunit sinabi ni Licht na unahin nila ang pagliligtas sa mga tao, na inilalantad ang mga bituin sa kanyang kwelyo, na nagulat kay Jail at sa iba nang malaman na si Licht ay isang koronel. Nagulat si Jail na baka si Licht talaga ang alamat na ace. Sinusubukan ni Licht na patayin ang helikopter, iniiwasan ang mga bala nito at sinusubukang makuha ang atensyon nito. Nagsimulang lumikas ang mga tao, tumatakbo para sa kanilang buhay. Naiwan ang isang bata sa kalsada, at sinubukan ni Hina na tulungan siya, ngunit itinutok ng helikopter ang isang missile sa kanya. Sa kabutihang palad, sumingit si Licht at hinati ang missile, na nagpasabog nito sa himpapawid. Hinahabol niya ang helikopter, at lahat ay may tiwala sa kanya, nagdarasal na magtagumpay siya. Pero pagkatapos ay maraming itim na kamay ang lumitaw mula sa lupa, na tinatawag ng militar na Althing, at pinabagsak siya sa isang gusali. Hinahabol ng Althing ang helikopter, pero masyado itong mataas para maabot nito. Susubukan ni Licht na habulin ito, pero pinigilan siya ni Althing. Patuloy na sinusubukan ni Licht, at tinanong ni Hina kung bakit. Sabi ni Phil, ang Althing ay umaatake sa anumang mahawakan. Ang figure ay lumitaw sa likod ni Licht, nakatutok ang baril sa ulo nito, at tinatawag siyang commander. Tumingon si Licht para makita ang kanyang anak na si Son Ohara. Tinatanong ng bantay kung sino siya, pero binaril siya sa dibdib ni Son Ohara at bumagsak sa lupa. Pupuntahan siya ni Light para tingnan. Tinatanong ni Lin kung bakit niya ginawa yon, at nagpakilala si Son Ohara bilang isa sa mga maalamat na ace, ang Ace of Pursuit. Inanunsyo niya na lahat sila ay makakalimutan ang kanilang nakita at hindi babanggitan ito. Ngunit dahil imposible iyon, nagpatuloy siya sa pagpapaputok sa mga tao, na ikinamatay ng mga sibilyan at sundalo. Pupuntahan siya ni Light para pigilan, pero niyakap siya nito mula sa likod, sinasabing namimiss niya ito. Humarap siya sa kanya, nagmamakaawa na tumigil na siya. Tinakap niya ito, sinasabing sinunod niya ang utos nito na pumatay ng mga tao at patuloy na pinaputukan ang mga tao. Sabi niya nagbago siya para sa kanya, at sinubukan ni Licht na palayain ang sarili mula sa pagkakahawak niya. Pinalaya niya siya, at tumalon nito pababa. Mas mataas siyang lumilipad, sinasabing katulad niya, papatayin niya ang mga tao ng kalmado at mabilis, at dapat siyang purihin ni Licht sa huli. Nagsimula siyang magpaulan ng bala sa mga tao. Pupuntahan siya ni Light para pigilan, pero binaril niya ito. Hinaranggan niya ang bala, pero sinundan pa rin siya ng mga ito. Sinabi niya sa kanya na huwag kalimutan na ang kanyang kapangyarihan ay ang kanyang mga bala ay susundan ang target kahit saan pa ito tumakbo o magtago. Ang mga bala sa likod ni Licht ay nagbago ng direksyon patungo sa kanyang harapan at tumama sa kanya, na naging dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Tumakbo si Tina papunta sa kanya, pero hawak siyang bihag ng isa pang sundalo na nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Mas maraming sundalo ni Son Ohara ang nag-gun hostage sa natitira. Sinusubukan ni Kill na iligtas si Lim, ngunit sinuntok siya, at silang lahat ay nasupil. Sinabi ni Son Ohara kay Licht na para mailigtas sila. Kailangan lang niyang bumalik sa dati niyang pagkatao, pero nagmamakaawa si Licht na tumigil siya dahil hindi niya gustong patayin ito. Sabi niya gusto niyang patayin siya nito, pero hindi niya gagawin dahil si Ro ito lang siya, ang mabait na senior. Kaya't pinigil nila siya, at sa harap niya, itinutok ng isa sa mga sundalo ang baril sa ulo ng isang bata. Sinabi niya sa kanya na maging ace ng mabilisang pag-atake, kung hindi ay mamamatay ang bata, at sigurado siyang nararamdaman niya ang nag-aalab na pagnanais na pumatay na nagbibigay lakas sa kanya. Tiniyak ni Licht sa bata na ililigtas niya ito, ngunit nagsimulang umiyak ang bata dahil sa kanyang pera. Sinabi ni Son Ohara sa kanya na huwag gumawa ng mga pangako na hindi niya kayang tuparin. Umalis siya at inutusan ang sundalo na patayin ang bata. May putok ng baril, pero lumingon si Son Ohara para makitang patay ang kalahati ng kanyang mga tauhan. Nalilipol ang mga lalaki sa napakabilis na paraan. Kinuha ni Light ang kanyang espada kahit sinabi ni Nana na tumigil siya. Sinabi niya sa kanya na tumahimik. Sinabi niya sa kanilang lahat na nagtataka silang lahat kung sino siya.
Suot niya ang kanyang maskara at sinasabing siya ang Mandar Ambong, pinupunasan ang baril mula kay Hina. Sabi niya ang layunin niya ay kunin ang lahat mula kay Alicia. Ngayon ay haharapin niya si Son Ohara, na sobrang masaya dahil bumalik na siya sa dati niyang sarili at maaari na siyang pumatay sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag kalimutan ang mga patakaran kapag naglalaban ang dalawang ace. Sumasang-ayon siya, sinasabing ipupuste niya ang lahat ng kanyang bituin, na tinatanggap din niya, at tila ang alting ang nag-oopisina nito. Ang mga bituin ang kukuha. Nagsimula silang maglaban, iniiwasan ni Licht ang kanyang mga bala at si Son Ohara naman ay walang tigil sa pagpapaputok. Nagulat ang iba, at sinabi ni Nana na ito ang labanan sa pagitan ng dalawang maalamat na ace, na magtatapos lamang kapag namatay ang isa sa kanila. Sabi ni Lin, magiging maayos si Licht, pero sabi ni Hina, hindi siya sigurado dahil 32,000 ang bilang ni Son Ohara, habang 5,700 naman ang kay Licht. Ang liwanag ay nagpapalihis sa mga bala, ngunit sa wakas ay tinamaan siya ng isang bala, na nagpabagsak sa kanya sa isang pader. Pero sinabi ni Phil na hindi ito posible, at sa pagitan ng laban ni Licht at Jail, na kaya na ni Licht ang sarili niya kahit mas mataas ang bilang ni Jail. At ang tanging posibilidad ay nagtatago si Licht ng kanyang tunay na kapangyarihan. Tumayo si Licht at sumigaw habang naglalabas ng pulang aura sa kalangitan, at nagsimulang tumaas ang kanyang bilang, na hindi pinaniwalaan ng iba na posible. Pero sabi ni Nana, hindi naman dahil si Licht ay isang ace. Paghinto nito, umabot na sa 57,000 ang bilang ni Licht, at natakot si Nana. Masaya si Son Ohara dito at sinabing sa wakas ay mapapatay na siya ni Licht dahil mapapanatili nito ang intensyon ng pagpatay mula sa kanya. Pero habang kumukurap siya, hindi niya nakikita ito sa lupa. Natakot siya, lumingon sa paligid para makita kung saan siya darating. Lumalabas siya sa likuran niya, at pinaputukan siya nito, pero lumundag siya palayo. Sinabi niya sa kanya na imposible dahil susundan siya ng kanyang bala, ngunit nagulat siya nang makita niyang nahulog sa lupa ang kanyang bala na nahati sa dalawa. Lumiwanag sa likuran niya, sinasaklaw siya sa pamamagitan ng pagtama sa kanya mula sa lahat ng direksyon, hindi siya pinapayagang makarik. Sinabi ni Nana sa kanila na lumayo kay Licht dahil hindi na siya si Licht. Sinasabi niya na sinabi sa kanya ni Licht na sa pagpapalabas ng kapangyarihan ng Ace, may ibang personalidad ang kumukontrol, na sinasabi ni Licht ay ang Hungarian pumatay, Smerman. Sumisigaw si Licht habang nagbabago ang kanyang aura mula pula patungong lila, na naglalabas ng kapangyarihan ng Ace. Si Licht ay sumugod kay Son Ohara, na binaril siya, ngunit tumalbog ang mga bala nito. Binabalaan ni Nana ang lahat na si Licht ay naging halimaw na makakasakit sa sinumang malapit sa kanya, kaibigan man o kaaway, hanggang sa siya ay bumagsak sa pagod. Naubusan ng bala si Son Ohara at tinamaan siya ni Licht, na lumikha ng maliwanag na nagpabagsak sa kanya sa isang pader. Napansin ni Phil na bumaba sa 16,000 ang bilang ni Son Ohara. Ipinaliwanag ni Nana na si Son Ohara ay nasa ilalim ng kontrol ng ibang personalidad, naghahanap ng mas malakas na kapangyarihan, ngunit ngayon ay bumalik na siya sa kanyang sarili. Binuksan ni Son Ohara ang kanyang mga mata, nakita ang dugo sa kanyang mga kamay, at sumigaw. Ibinunyag ni Nana na sa mga Ace may isang babae na hindi kailanman pumatay, ngunit siya ay takot at pakiramdam niya ay walang silbi, gayunpaman, siya ang pinakamabait sa kanila. Nagsimulang umiyak si Son Ohara, nang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Sabi ni Nana, siguro ginamitan nila ng gamot si Son Ohara para lumabas ang kapangyarihan niya laban kay Licht. Lumapit sa kanya si Licht, tinatawag siyang iba't ibang pangalan, at binaril siya ni Son Ohara, na nagdeklara na siya ang kaaway. Niyakap ni Hina si Licht, nagmamakaawa na tumigil at bumalik sa normal na sarili. Hinawakan niya siya, sinasabing kaaway siya, pero binaril siya ni Son Ohara, na nagbigay sa kanila ng oras para tumakas. Sinipa siya ni Licht at naghahanda para magbigay ng huling suntok, pero ang gusto lang ni Son Ohara ay makita siyang ngumiti tulad ng dati. Nakialam si Jail, pinigilan si Licht at sinuot ang salamin ni Son Ohara para sa kanya. Hinarap niya si Licht, sinasabing siya ang bagong kaaway. Naghahanda si Jail para harapin si Licht, na itinaas ang kanyang espada para umatake. Ang kanilang paglalaban ay lumilikha ng nakasisilaw na liwanag, na nagpapahirap makakita, at napaurong si Jail, muling bumukas ang sugat sa kanyang dibdib.
Hinikayat siya ni Son Ohara na tumigil sa sandaling malapit nang tumama si Licht, at tumalon siya para protektahan si Jail mula sa pinsala. Sinabi niya kay Licht na tumigil at humingi ng paumanhin sa pagbaril kay Jail, ngunit nanatili siyang kalmado, pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. Binalaan sila ni Nana na mag-ingat habang inilalabas ni Licht ang isa pang atake, ngunit madaling hinarang ito ni Jail gamit ang isang maliliit na bato, na nagpapakita na mas malakas ang kanyang paninindigan kaysa sa talam ni Licht. Pagkatapos ay ibinato niya ang isang bakal na bar sa kay Licht, na nagpabagsak sa kanya. Nagdududa si Jail kung ito ba talaga ang pinaniniwalaan ni Licht. Ipinaliwanag ni Licht na kailangan niyang alisin ang lahat ng kaaway ng digmaan upang maiwasan na maging mamamatay tao mismo ang kanyang mga kaibigan. Kinikilala ng kulungan ang may depekto na paniniwala, ngunit nangangako silang lalabanan ng maayos si Licht. Nagsuot siya ng isa pang guwantes na may counter at lumikha ng estatwang bakal upang labanan si Licht. Gamit ang estatwa, nakapagbigay si Jail ng isang suntok na nagpatalsik kay Licht, pagkatapos ay pinako niya ito sa lupa. Inaalis niya ang maskara sa mukha ni Licht, at bumabalik si Licht sa kanyang sarili. Ang iba ay nagdiriwang, at nagpasalamat si Son Ohara kay Jail sa pagligtas sa kanya, ngunit siya ay umubo at bumagsak dahil sa kanyang pinsala. Nagmamadaling gamutin siya, habang nagpahayag ng kaluwagan si Hina na okay lang si Licht. Sa kubo, ginagamot nila ang mga sugat ni Licht, at gumagaling siya. Nagtatanong si Hina tungkol kay Jail, at sinabi ni Pil sa kanila na si Jail ay tinawag ng Supreme Commander. Nakilala ni Jail ang Supreme Commander, na pala ay ang dating si Kapitan Allen. Tinatanong siya ng bilanggo tungkol sa mga sundalong nakasuot ng itim na uniforme na umatake sa kanila, na nagsasabing bahagi sila ng militar ng Al-Shayan. Ibinunyag ni Allen na ito ay isang lihim na alam lamang ng mga matataas na opisyal. Ang mga sundalong nakasuot ng itim na uniforme ay bahagi talaga ng Special Services Unit ng Al-Shayan Supreme Military Council, na may tungkuling magsagawa ng pagpatay at pagdukot sa ilalim ng pamilyang hari. Binalaan ni Allen si Jail na lumayo sa kanila, dahil sila ay makapangyarihang mga elite na may balota, at ang pagtawid sa kanila ay maaaring maging nakamamatay. Pabalik sa kubo, naiintindihan ni Licht kung bakit tinawag si Jail pero naguguluhan ang iba. Pumayag si Licht na sumuko, sa hinalang nalaman ng konseho na inatake nila ang Althing at inalok na ililigtas ang mga tauhan ni Jail kung isusuko niya si Licht. Samantala, patuloy na bumababa ang bilang ni Licht. Nakiusap si Son Ohara kay Jail na huwag isuko si Licht, dahil natatakot siyang lalagyan ito ng droga tulad ng ginawa nila sa kanya at gagamitin itong sandata sa digmaan. Itinulak siya ni Jail sa gilid, tinalian siya, si Lin, at si Pil sa pader gamit ang kanyang bakal upang hindi sila makasagabal. Malapit na niyang kunin si Licht nang magmakaawa si Hina na huwag, nakakapit kay Licht. Nakialam si Nana, sinampal si Jail at nagulat ang lahat. Sinabi niya sa kanya na puro siya salita tungkol sa mga paniniwala pero hindi naman siya kailanman nagdedesisyon ng mag-isa, laging sumusunod sa utos laban sa kanyang kalooban para lang mailigtas ang mga nasa paligid niya. Si Light, sa kabilang banda, ay lalaban sa mga utos na iyon at haharapin ang hukbo at ang bansa upang protektahan ang lahat. Na-realize ni Jail na tama siya at pinalaya ang lahat. Nagsimulang magbalik tanaw si Nana kung paano 300 taon na ang nakalipas, sila lang ang tumayo laban kay Licht at naniniwala rin sa kanya. Ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan at sinisiguro sa kanila na siya ang bahala sa kanila. Hinikayat sila ni Nana na bumalik 300 taon upang makita kung ano ang nangyari at posibleng baguhin ang mga bagay, dahil hindi niya magawa yon. Binalaan niya sila na mag-ingat, binigyang diin na hindi ito panaginip at ang pagpapabeya sa kanilang pagbabantay ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Nasa isang hindi pamilyar na lugar sina Jail, Pil, Lin, at Hina. Nakita nilang papunta si Son Ohara sa isang gusali at tinawag si Licht, na papalapit din. Tumingin si Licht sa kanila na parang nakikilala niya, pero hinayla siya ni Son Ohara papasok. Pumasok sila sa gusali, na puno ng mga taong dumadalo sa seremonya ng pagbubukas ng paaralang militar. Napansin ng mga bantay na iba ang Licht na ito kumpara sa Licht nila. May bumangga kay Hina, si Dawn, na bastos na itinulak si Lin sa lupa. Nagsusumikap si Jail na ipagtanggol sila ngunit napagtanto niyang wala siyang kapangyarihan. Sinuntok siya ni Dawn, na nakatawag pansin, ngunit naiwasan ang away. Mamaya, kumain sila sa cafeteria,
kung saan hindi nagkakasundo sina Jail at Takakazi. Nagpasalamat si Hina kay Licht sa pagligtas sa kanya kanina, at tinukso niya ito tungkol sa pagkahilig nito na iligtas ang mga babae, na humantong sa isang mapaglarong pagtatalo. Pinapaalam ni Phil sa kanila ang tungkol sa silid ng mga talaan, kung saan ipinakita niya sa kanila ang isang video ng isang bagay na bumabagsak mula sa langit at ang file ng Althing. Gayunpaman, hindi siya pinayagang makakuha ng karagdagang impormasyon. Dumating si Kapitan Allen, ipinaliwanag ang papel ng Althing bilang Diyos na nagligtas sa sangkatauhan at ang epekto nito sa mundo bago umalis. Napagtanto nila na ang Althing ay hindi nilikha sa Olsha at na lahat tungkol sa Olsha ay nagmula rito. Kinikilala ng kulungan na mas makabuluhan ang kanilang gawain kaysa sa pag-aaral lamang tungkol kay Licht. Sa kanilang kampo, nagpasya si Klase na maging isang hukbo na hindi pumapatay, na sinuportahan ni Smurman. Gayunpaman, nagiging mapagduda si Jail sa mga motibo ni Smurman. Sinundan niya si Smurman sa opisina nito at narinig niya itong nakikipag-usap sa kanyang mga tauhan tungkol sa mga plano nilang pabagsakin ang proyekto ng ACES at ipakita ang kapangyarihan ng mga balota. Naramdaman ng bilangguan ang masamang hangarin mula kay Smurman at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Naririnig ni Kapitan Allen ang hirap niyang paghinga nang lumapit ang batang si Nana, na nagbabala kay Jail na papatayin siya sa loob ng 5 segundo kung hindi siya aalis. Lumabas si Kapitan Allen para tingnan, pero walang tao doon. Sinamahan ni Nana si Jail sa kanyang kwarto, sinigurado ang kaligtasan nito bago nag-teleport sa kalapit na orasan, na ikinagulat ni Jail sa kanyang kakayahan. Ipinakilala niya ang sarili bilang experiment na tinatawag na Nana, at ipinaliwanag na galing siya sa hinaharap. Inutusan siya ng hinaharap na si Nana na turuan ang mga isusumit niya sa nakaraan tungkol sa kasalukuyang mga kaganapan. Nagmumungkahi siya ng laro kay Jail, na tumanggi. Nilinaw niya na siya ang unang ace na may kapangyarihang maglakbay sa oras. Napagtanto ng bilangguan na lahat ng ace ay produkto ng paaralan. Ipinaliwanag ni Nana na ang mga taong may genetic synchronicity sa Althing, tulad ni Smurman, ay lumitaw pagkatapos itong matuklasan, at nagkaroon ng kapangyarihan ng walang balota. Ginamit ang DNA ni Smurman upang lumikha ng mas maraming salamangkero sa pamamagitan ng pagtatanim nito sa iba. Ginagamit nila ang mga batang tulad niya para sa eksperimento, pero siya lang ang nakaligtas. Ibinunyag ni Nana na si Licht ang susunod para sa operasyon, at nag-isip si Jail kung dapat ba nilang itigil ito upang baguhin ang hinaharap. Gayunpaman, inamin ni Nana na kaunti lang ang ibinigay na detalye ng kanyang hinaharap na sarili. Nagtanong si Jail kung bakit naging mamamatay tao si Licht sa hinaharap at kung bakit hindi naging hukbong hindi pumapatay si Klaas, ngunit walang sagot si Nana. Habang nauubos ang oras, nalulungkot si Nana. Binigyan niya si Jail ng memory card, isang regalo mula sa kanyang sarili sa hinaharap, at ipinaliwanag ang kahalagahan nito. Inalok siya ni Jail na isama siya, ngunit tumanggi siya, sa takot na baguhin ito ang hinaharap. Gayunpaman, naniniwala si Jail na dapat magsimula ang pagbabago sa pagtulong niya sa kanya. Umiti siya, naiintindihan kung bakit hindi siya pinadala ng mag-isa, at hinikayat siya na magpatuloy nang wala siya. Nangako si Jail na babalik sa loob ng 300 taon upang tuparin ang kanyang hiling, at pumayag siya, nagpaalam sa binata habang nagsisimula ito sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos makalap ang lahat ng impormasyon, iginigiit ni Hina na kaya pa rin nilang iligtas si Licht. Kailangan lang nilang pigilan siya na maging mamamatay tao sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na tuparin ang pangako niyang hindi pumatay ng sinuman. Naniniwala silang kaya nilang manalo sa digmaan nang hindi pinapayagang pumatay si Licht ng sinuman. Dahil pinahahalagahan sila ni Licht bilang mga kaklase, maaari nila siyang suportahan sa pamamagitan ng pagiging nasa tabi niya. Sumali sa kanila si Jail, sumasang-ayon kay Hina, at sinasabing kaya rin nilang iligtas sina Licht at Nana. Ayon kay Keel, naging kampyon si Licht at nanalo sa digmaan sa pamamagitan ng pagpatay ng walang tigil. Hindi sumasang-ayon si Hina. Sinasabing mas malakas ang ordinaryong Licht kaysa sa pagpatay sa Licht. Isang punto na inaamin din ng Jail. Naaalala ang unang laban niya kay Licht, sumuko si Keel sa pagtatalo, at iginiit ni Hina na dapat nilang pigilan si Licht na pumatay ng sinuman. Pinutol sila ni Alan, na nag-aanunsyo na ayon sa mga kaibigan, maayos ang operasyon. Ipinapaalam ni Hina ang balitang ito sa iba, na nagpapahiwatig na maayos ang pag-opera kay Licht.
Nalulungkot si Lin sa sarili niya dahil hindi niya malaman kung paano tutulungan si Lick, pero nagawa naman ni Hina. Pinapagaan ni Pil ang kanyang loob, sinasabing huwag sisihin ang sarili at kinikilala ang kanyang pagiging matulungin bilang isang katangiang kaibig-ibig. Itinanggi ni Lin na may nagkakagusto sa kanya, ngunit bago pa man maamin ni Pil ang kanyang nararamdaman, nagsimula ang digmaan at sinalakay ang paaralan. Nasaksihan nila ang unang pagpatay ni Lick sa mga sundalo upang pigilan silang pasabugan ang mga hindi umiiral na nuklear. Nalulungkot dahil hindi nila ito mapigilan, nagmamadaling pumunta si Hina para tingnan siya. Hinahanap niya ito at nakita niya itong nagsisisi sa kanyang mga ginawa, hindi man lang nakikinig sa mga pagtatangka niyang aliwin ito. Nauubos na ang oras habang nagsisimula silang kumikinang at hinahatak pabalik sa hinaharap. Nagpaalam si Jail kay Takakazi at sa iba. Nagpasya si Hina na iligtas si Lick sa anumang paraan, ngunit inaktibo niya ang kanyang bilang upang pumatay sa ngalan ng lahat. Napagtanto niya na hindi nila mababago si Lick at naiintindihan niya na siya mismo ang nagkusa na gampanan ang responsibilidad na iligtas ang lahat, kahit hindi siya hingan. Sa paggawa ng kanyang desisyon, napagtanto niyang mahal niya si Lick. Hinalikan niya ito at nangakong laging nasa tabi nito. Ipinangako niyang susuportahan siya, magkakaroon ng mga anak sa kanya, at gagawa rin siya ng pagmamahal anuman ang mangyari, ipinapaalam sa kanya na hindi siya kailanman nag-iisa. Bumalik sila sa hinaharap at kinilala ni Nana na hindi nila mababago ang hinaharap, pero okay lang siya doon. Gusto lang niyang maintindihan nila kung paano nagsimula ang lahat. Sinasabi niya na kumain na sila, pero humihiling si Hina na makita si Lick. Nahanap niya siya sa isang bangin at tinanong kung maaari nilang ipagpatuloy kung saan sila tumigil 300 taon na ang nakalipas. Pero sinabi ni Lick kay Hina na hindi niya kayang ipagpatuloy kung saan sila tumigil dahil bata pa siya, at mahigit 300 taong gulang na siya, tinatakpan siya ng kanyang kapa. Pinayuhan niya itong maging mature at ituloy ang mga bagay na gusto niya kasama ang taong tunay niyang pinahahalagahan. Pagbalik nila sa kampo, nagulat ang lahat ng biglang suntukin ni Jail si Lick. Hinihiling niya kay Pil na ibigay sa kanya ang tablet na dinala nila pabalik. Naglalaman ito ng video ni Nana pagkatapos ng digmaan, kung saan binanggit niya na siya ang asawa ni Lick, na ikinahiya ni Nana. Nagpatuloy ang video sa pag-uulat ni Nana tungkol sa kalagayan ni Lick, at ang huling clip ay nagpapakita sa kanyang umiiyak, na nagtatapat na naaalala ni Lick ang digmaan tuwing nakikita niya siya at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagmakaawa siya sa isang tao na iligtas siya. Sinusubukan ni Nana na ipagtanggol ang sarili, sinasabing mga bagay iyon na sinabi niya noong bata pa siya, pero niyakap siya ni Lick at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niya na hindi niya tinanggal ang maskara dahil hindi niya alam kung anong ekspresyon ang isusuot, at hindi niya gustong mag-alala siya. Maraming beses, hindi niya kayang magpanggap ng ngiti para lang mapanatag siya, pero ang totoo, nabuhay siya ng 300 taon dahil nasa tabi niya ito. Muli siyang humihingi ng paumanhin sa kanya, at tinanggap niya ito. Mamaya, sinubukan ni Lick na umalis sa kampo, pero hindi siya pinayagan ni Hina nang hindi niya tinutupad ang pangako niya sa kanya. Naglalagay siya ng mga patibong para sa kanya, na pumipigil sa kanya. Isa sa mga bitag ay nagbibitay sa kanya ng baligtad mula sa isang puno. Pinalaya niya ito, at sinubukan nitong tumakbo, pero nagsimulang umiyak si Lick, sinasabing sa tuwing, palagi siyang iniiwan ni Lick, kahit na nangako itong hindi. Mula nang bumalik siya mula sa nakaraan, lubusan na siyang iniiwasan nito, at tinanong niya kung gano'n na ba siya kamuhi-muhi nito. Gusto ni Lick na linawin ang mga bagay-bagay at tinanong kung ang ina ni Hina ay si Sukina, na nagulat kay Hina dahil alam niya ang pangalan ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Lick na si Sukina ang kanyang kaibigan noong bata pa siya, ngunit hindi siya sigurado kung nabuhay pa ito pagkatapos ng 300 taon. Nang makita niya si Hina na hawak ang orihinal na balota, nakumpirma sa kanya na anak ito ni Sukina. Ibinunyag niya na ang balota ay nagbibigay sa may-ari ng karapatang bumoto sa lahat ng bagay, at ang pagtitipon sa lahat ng 7 ay makokontrol ang anumang bagay, kahit ang mga batas ng kalikasan, ang lihim ng OSHA. Kinuha niya na kinuha ito ni Sukina mula sa espesyal na unit ng serbisyo sa ilalim ni Shimmerman, isang bagay na mahusay siya. Samantala, nakatanggap si Shimmerman ng ulat na natagpuan na nila si Hina. Iminumungkahi ng sundalo na kunin ang balota, ngunit iginigiit ni Shimmerman na bahagi ito ng plano.
Binibigyan niya si Licht ng isang bagay na paprotektahan, isang paraan para makabalik si Licht sa kanya, bilang ang ace ng mabilisang pag-atake na kanyang hinahangad. Sinabi ni Licht kay Hina na hindi siya ang ace na hinahanap nito at tinanong kung alam nito ang tungkol sa kanyang ama. Sumagot siya na sinabi sa kanya ng kanyang ina na namatay ito noong nakaraan. Ibinubunyag ni Licht na siya ang pumatay sa kanya at nakilala siya ni Hina sa nakaraan. Ipinakilala niya ang ama nito bilang si Takakaze at ipinaliwanag na si Sukina ang kanyang kasintahan. Nagulat si Hina nang malaman ang lahat ng ito. Idinagdag niya na ang Hina ay ang pangalan ng balotang ginamit ni Takakaze sa Waste Wars. Naniniwala si Licht na dapat siyang tingnan bilang bayani, ngunit bilang kaaway din na dapat niyang kinamumuhian dahil sa pagpatay sa kanyang ama. Inaalam niya sa kanya na iiwan niya ulit ito upang harapin ang hukbo ng kaaway. Dahil sa labis na pagkabigla sa bagong impormasyong ito, nahimitay si Hina. Bago siya umalis, hinarap ni Jail si Licht, tinanong siya kung ano ang balak niyang gawin sa orihinal na balota, at kung talagang balak ni Licht na lipulin ang bansa gamit ito. Bilang isang opisyal ng militar, pakiramdam ni Jail ay tungkulin niyang pigilan si Licht, kung ganoon ang sitwasyon. Hinugot ni Licht ang kanyang espada, handang lumaban kay Jail. Inamin ni Jail na hindi niya gaanong pinahahalagahan ang pagkakaibigan, pero may iba sa kanilang grupo na ginagawa. Pinagdududahan niya kung iiwan sila ni Licht, katulad ng ginawa nito sa Class A. Ipinaliwanag ni Licht na kailangan niyang umalis dahil maaaring mamatay ang mga sumusunod sa kanya sa labanan, at hindi niya kayang payagan silang madumihan ang kanilang mga kamay ng dugo. Nadarama siyang nagkasala dahil sa paglabag sa kanyang pangako na lumikha ng hukbo na hindi pumapatay, at siya lang ang dapat magdala ng painang iyon. Binanggit ni Jail na alam niya ang nangyari sa nakaraan, ngunit sinabi ni Licht na nakikipaglaban siya para sa lahat. Tinawag siyang tanga ng bilangguan, itinuturo ang sakit na idinulot niya sa mga iniwan niya, at ang mga kasalanang dala niya dahil sa pagpatay sa isang tao. Ayon kay Licht, mas mabuti para sa kanya na pasanin ang bigat kaysa sa iba na gawin ang gawa. Traumatized siya sa amoy ng dugo, pero okay lang sa kanya na lumaban para sa kanila para matupad ang kanilang pangako. Inakusahan ng kulungan si Licht na naghahanap ng sariling kasiyahan. Binalaan niya si Licht na kung sa tingin niya ay kaya niyang harapin ang buong hukbo ng mag-isa, handa si Jail na hamarang sa kanyang daan. Sumasang-ayon si Licht, at sabay silang nagbanggaan ng ulo. Naghiwalay sila ng landas, pero hiniling ni Licht kay Jail na protektahan si Hina at ang lahat. Habang lumilipad siya sa hangin, nagpapahayag siya ng pasasalamat sa grupo at sana ay matanggap niya ang nararamdaman ni Hina. Gayunpaman, natatakot siya na masasaktan na naman niya ang isang mahal sa buhay. Sana lang kapag tapos na ang lahat, makita niya ulit siya. Nalaman ni Smurman ang paglapit ni Licht, ngunit nagpasya siyang hindi makipag-ugnayan at hinayaan na manguna si Don't, dahil matagal na niyang hinihintay si Licht. Nakarating ang liwanag sa kabisera, ngunit biglang inatake ng isang puwersa ng grabidad na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Huwag kang magyabang na mahina ang mabilisang atake ni Licht laban sa kanyang kapangyarihan sa grabidad. Sa numerong mahigit 120,000 sa kanyang dibdib, ipinahayag ni Don't ang sarili bilang natural na kaaway ni Licht. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Licht na kausapin si Don't, hindi nakikinig si Don't at walang awa siyang dinudurog sa ilalim ng maraming bato. Kahit sa huling sandali niya, ang tanging naaalala ni Licht ay si Hina. Hinahanap ng grupo si Licht, natagpuan nila ito ngunit malungkot nilang ipinabatid sa grupo na wala na si Licht. Bago pa man sila makapagluksa, napapaligiran na sila ng militar. Walang nakatakas, ngunit nahuli nila sina Phil, Lin, at Hina. Sa loob ng selda, hindi sila tinanong ni Don, nagtataka kung bakit sila nasa kanyang alaala at naghihinuha na hindi sila dapat nasa paaralan. Tinanong ni Lin kung pinatay niya si Licht at sinabi ni Don't na oo, binanggit na sinira ni Licht ang pangako niya pero hindi niya isiniwalat ang detalye. Nagtatanong siya tungkol kay Son Ohara, pero hindi nila alam. Sa pag-akusa sa kanila ng pagsisinungaling, huwag silang pahirapan gamit ang gravity field hanggang sa may sundalong magulat na dumating na si Smurman. Binalaan niya ang grupo na hindi na si Smurman katulad noong 300 taon na ang nakalipas, kaya dapat nilang bantayan ang kanilang mga bibig para manatiling buhay. Suspect din si Smurman na si Nana ang nagmanipula ng oras sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa nakaraan. Tinatanong ni Hina kung bakit niya tinraider ang klase matapos silang maniwala sa kanya,
at sinasalamin ni Lin ang kanyang damdamin. Gayunpaman, may isang sundalong sumingit, itinutok ang baril sa bibig ni Lin at iginiit na tawagin siya nitong general. Ipinaliwanag ni Smurman na nagsimula ang pagpili mula sa araw ng seremonya ng pagpasok. Ang hukbong hindi pumapatay ay isang pagsubok upang alisin ang mga mahihina. Kung sapat silang mapaniwalain para maniwala sa ganoong pantasya, hindi sila angkop para sa hukbo, na nagpapalungkot sa kanila. Pagkatapos ay inutusan niya si Don't na isagawa ang ace operation sa kanila, na ikinagulat ng lahat. Sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala tungkol sa pagsusuri sa kanilang mga jinn at inutusan silang subukan ang bagong gamot sa kanila bago umalis. Lumapit ang sundalo para ibigay ang gamot kay Hina, pero iginigiit ni Don na isagawa ang pagsusuri sa pagiging tugma ng jinn. Tumanggi ang sundalo, binanggit ang utos ng general, at ipinaliwanag na ang gamot ay maaaring maging dalubhasa ang sino man ang hindi isinasaalang-alang ang pagiging tugma ng jinns. Huwag harapin ang bantay dahil sa pagsunod nito at magpasyang palayain sila, na isiniwalat na ang kanyang bilang ay batay sa kung ilang beses niyang pinilit ang isang tao na sumuko sa kanya. Tumanggi siyang sundin ang utos ng general at hinimok niya silang umalis. Habang naghahanda silang umalis, sinubukan ni Hina na kunin ang kanyang tungkod, ngunit ang kanyang bag ay sumabit sa sinturon ng sundalo, napunit ito at nagdulot ng pagbagsak ng orihinal na balota, na nagpagalit sa kanya. Napagtanto ng sundalo na nasa kanila ang orihinal na balota at ginagamit ang kanyang grabidad upang ipitin ang mga ito sa lupa. Ipinahayag niya na hindi niya hahayaang sirain nila ang Olsha, na pinagdaanan ng mga aces ang impyerno para likhain. Sinabi niya sa kanila na hindi niya hahayaang sinuman, babae man o bata, ang sisira sa Olsha. Insist ni Hina na hindi naman nila planong gawin iyon, pero sinisisi siya ni Hina sa pagsisinungaling at mas pinabibigatan pa siya. Naniniwala siya na ang kanilang pakikipag-ugnayan kay Licht ay patunay ng kanilang mga layunin, kaya nagpasya siyang ipadala sila upang sumama sa kanya sa kabilang buhay. Si Hina, malapit sa hagdanan, ay nagtatangkang tumakbo patungo sa kanyang kabayo, ngunit pinalakas niya ang grabidad sa kanya upang pigilan siya, balak na patayin muna siya. Hinawakan ni Lin at Phil si Don, inalis ang kanyang puwersa ng grabidad kay Lin, at pinayagan siyang gumalaw. Sinabi ni Hina sa kanya na hanapin si Licht dahil imposibleng patay na ito. Sinipa ni Don si Phil at sinakal si Hina, sinasabing patay na si Licht. Ngunit iginiit ni Hina na buhay pa ito at hinimok si Lin na gisingin siya. Mabilis na tumakbo si Lin patungo sa kabayo at sinundan siya ni Don, gamit ang kanyang kapangyarihan sa grabidad upang ihagis ang mga bato sa kanya, na ikinasugat ng kanyang mga binti. Sa kabila ng sakit, patuloy pa rin si Lin sa pagsakay. Bumalik siya kay Hina at Phil, sinasabing mamamatay si Lin sa pagdurugo. Insistent si Hina na babalik si Lin kasama si Licht anuman ang mangyari, nakatitig sa mata ni Don. Hinahamon niya itong ipusta ang kanyang buhay, at pumayag siya, kasama na si Nana, na inihayag niyang nagtatago sa likod ng pader. Nakarating si Lin sa kinaroroonan ni Licht at gumapang patungo sa kanya dahil sa mga sugat niya. Sinusubukan niyang gisingin siya, pero hindi siya sumasagot. Sa paglubog ng araw, sinabi ni Don na papatayin niya sila pagsikat ng araw kung hindi lilito si Licht, tiyak na napatay niya ito. Napagtanto ni Lin na huli na ang lahat para kay Licht at sinubukan niyang iparating ang kanyang mga iniisip, ngunit sumuko siya at nawala ng malay. Biglang nagising siya at nakita ang mga tao sa bayan sa paligid niya, ginagamot ang kanyang mga sugat at hinihimok siyang sabihin ang kanyang huling salita. Sinabi niya kay Licht na mahal niya ito at nagpaalam. Habang sumisikat ang araw, si Lin, na mahina pa rin, ay sinubukang bumalik sa iba, ngunit nagsimulang mahulog. Nahuli siya ng liwanag, nagtatanong kung nasaan ang lahat, at napagtanto niyang buhay siya. Umiiyak siya sa kanyang mga bisig. Dahil sumikat na ang araw, naghahanda si Don na gamitin ang kanyang grabidad para patayin sila. Pero naniniwala pa rin si Hina na babalik si Licht, at alam din ni Don na hindi patay si Licht. Malapit na niyang durugan si Lin nang biglang lumitaw si Licht, bitbit ang sugatang si Lin. Nakakagulat, huminto si Don nang humiling si Licht ng sandali. Inutusan ni Licht si Lin na gamutin siya gamit ang unang lunas na malapit, dahil marami siyang nawalang dugo. Sinundan siya ni Nana, sinasabihan si Hina na manatili kay Licht. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Licht kay Hina, inamin na nagsinungaling siya sa kanya.
Sinabi niya sa kanya na hindi na siya bata, na nagpapahayag ng pagmamahal niya para sa kanya. Inamin niya na kahit nangako siya kay Lynn na sasabihin niya ito sa kanya, patuloy siyang tumatakas sa kanya. Sabi niya hindi siya pwedeng maging bayani dahil pinatay niya ang ama ni Hina, pero patuloy pa rin si Hina sa paghahanap sa kanya kahit sinubukan niyang itaboy ito. Kinikilala ni Licht ang pananaw ni Hina, na pagtanto na kahit lumayo siya sa klase, sa pamamagitan ng paggamit ng karahasan, hindi naman siya kailanman tunay na nag-iisa. Hinarap niya si Don, inamin ang kanyang pagkabigo sa pagtupad sa kanilang pangako, kahit na galit si Licht sa paglabag sa kanyang panata na protektahan si Alicia. Sinabi ni Don na nakasalalay sa kanilang mga aksyon ang kaligtasan ng lungsod, binanggit ang banta ng kakulangan sa pagkain at mapagkukunan kung babagsak si Alicia. Binabato ni Don ng mga bato si Licht, na umiilag sa mga ito at sinubukang lagpasan ang gravity sphere ni Don. Desididong hindi na muli sirain ang kanyang pangako, nagpasya si Licht na muling makasama si Hina, pinutol ang sibat at pinabagsak si Don sa lupa. Iminumungkahi niya ang pagtatapos ng salungatan, ngunit biglang muling lumitaw si Son Ohara, na ngayon ay nagbabalak na patayin mismo si Licht, na nagbago sa sitwasyon at naging 2 laban sa 1. Habang nagbubukas ng putok si Son Ohara, sinubukan ni Licht na tumakas, ngunit pinigilan siya ni Don gamit ang kanyang grabidad. Sa kabila ng paggamit ng kanyang espada para ipigil ang mga bala, tinamaan si Licht, at napunta siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Parehong walang tigil na inaatake ni Son Ohara at Don si Licht. Hinahabol siya ng putok ni Son Ohara, habang pinipigilan siya ng puwersa ng grabidad ni Don tuwing susubukan siyang tumakas. Kahit pa lumipad si Licht sa kalangitan, tumatama pa rin sa kanya ang mga bala ni Son Ohara. Pinagsama ni Don ang kanyang kapangyarihan sa mga bala, na lumilikha ng mga proyektil na may impluwensya ng grabidad na nagpatambo kay Licht mula sa himpapawid. Sa kabila ng sunod-sunod na atake, nananatiling matatag si Licht, nagpa siyang oras na para tapusin ang labanan. Ginagamit ni Don ang grabidad para hindi makagalaw si Licht, habang patuloy naman si Son Ohara sa kanyang pag-atake. Sa kabila ng pagsisikap ni Licht na ipagtanggol ang sarili, pinalaki ni Don ang puwersa ng grabidad, na nagtulak kay Licht na ibaba ang kanyang bantay. Ipinahayag ni Son Ohara ang kanyang pagkadismaya kay Licht dahil sa pagtanggi nito sa kanya nang nais niyang samahan ito. Tinatanong niya kung bakit kailangan pa niyang magbuhos ng mas maraming dugo para lang mapalapit sa kanya. Habang patuloy na iniiwasan ni Licht ang kanyang mga putok, sinisisi ni Don si Licht sa pagbabago ni Son Ohara, dinudurog siya sa lupa at sinisisi sa paglilinlang sa kanila tungkol sa pagiging isang hukbo na hindi pumapatay. Sinusubukang ipagtanggol ni Licht ang sarili, ngunit mas pinipiga siya ni Don, sinisisi siya sa paglabag sa pangako nito. Naalala ni Licht na tinanong niya si Don noong digmaan kung bakit kailangan nilang pumatay, kahit mga bata, noong digmaan. Sinabi lang ni Don na digmaan ito, at ngayon kailangan nilang tiyakin na sila ang huling papatay. Sinusubukan ni Licht na pakinggan siya ni Don pero tumatanggi ito. Tumalon si Nana, sinabihan si Don na tumigil, sinabing hindi kasalanan ni Licht, pero tinabig niya ito. Hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin at sinusubukang iligtas ang lahat, gusto ni Licht na ilabas ang buong potensyal niya, pero ayaw niya. Sa sandaling gagawin niya ito, lumitaw si Jail, sinira ang puwersa ng grabidad kay Licht. Tinanong ni Licht kung bakit dumating si Jail, at sinabi ni Jail na hiniling siya ni Licht na protektahan ang lahat, at hindi niya kailanman tinatanggihan ang kahilingan ng isang kaibigan. Sinalakay sila ni Don at Son Ohara, ngunit pinigil ni Licht at Jail ang parehong atake. Nakaharap ni Jail si Son Ohara, na nagtanong kung bakit siya nakialam noong malapit nang maging ace muli si Licht. Sabi ng kulungan, ayaw ni Licht. Inakusahan siya ni Son Ohara ng pagsisinungaling at pinaputukan si Jail, ngunit hindi tinamaan ang mga bala. Tinutukso niya si Jail, sinasabing iisa lang ang kapangyarihan nito, pero sinabi nitong sapat na iyon para mapigilan siya. Pinaputukan niya siya, ang ilang bala ay tumatama habang ang iba naman ay lumilihis. Ipinagmamalaki ni Son Ohara na siya ay isang ace, sinasabing hindi siya kayang talunin ni Jail, ngunit sumagot si Jail, sinasabing hindi siya katulad ni Licht, na ikinagalit niya. Sinasabi niya na katulad lang siya ni Licht at nagsimulang magpaputok kay Jail, pero hindi siya tinatamaan ng mga bala niya. Nalilito at bigo, ipinangako niyang hindi niya hahayaang ilayo siya ni Jail kay Licht, ngunit hindi epektibo ang kanyang mga bala laban dito.
Mahina hong lumalapit sa kanya si Jail, sinasabing kulang ng paninindigan ang kanyang mga bala. Binubura niya ang baril nito, at sinubukan pa nito ang isa, pero hindi pa rin gumana. Ipinaliwanag ni Jail na kung walang tunay na paniniwala, hindi siya masusugatan ng kanyang mga bala. Sinusubukan ni Son Ohara na mag-reload, pero nanginginig ang kanyang mga kamay sa kawalan ng katiyakan. Pinagsasara ng kulungan ang agwat, na nagtatanong sa kanyang mga paniniwala. Siya ay nag-breakdown, inamin na ang kanyang paniniwala ay hindi bumaril kan inuman, habang umiiyak. Samantala, galit na galit si Dawn na natalo si Son Ohara, pero alam niyang kailangan niyang harapin si Licht para marating siya. Binabilang ng liwanag ang lahat ng mga orb ni Dawn, na kinikilala na sinisira nila ang kanilang pangako. Sa kabila ng pagpalo ni Dawn sa kanya ng isang orb, pag-aalis ng kanyang espada, nanatiling matatag si Licht, tinatanggihan ang isang mundo kung saan kailangan ang pagpatay para sa pakinabang. Nangangako siyang magsisimula muli, nagsisikap na lumikha ng mas magandang mundo kasama ang kanyang mga bagong kaalyado. Inimbitahan niya si Dawn na sumali sa kanya, ngunit tumanggi si Dawn, at naglaban sila ng buong lakas, halos mapabagsak ang isa't isa. Sa huli, pareho silang napaluhod na may dumudugong noo. Sa pagbabalik tanaw sa kanilang pinagsamang nakaraan, pinaalalahanan ni Licht si Dawn tungkol sa digmaang pinagsamahan nilang nilabanan. Inamin niya ang kanyang pakikipaglaban sa pagpatay sa mga bata, na naging dahilan upang manipulahin ng kanilang mga kaaway ang mga bata para atakehin siya. Sa kabila ng paghihimasok ni Dawn, kinailangan ni Licht na ipagtanggol ang sarili, hindi handang muling hayaan si Alicia na malugmok sa kaguluhan. Habang inilalabas ni Dawn ang kanyang mga orb, na nagkukulong kay Licht sa isang black hole, tumangging sumuko si Licht, desididong tuparin ang kanyang pangako at bumuo ng mas magandang kinabukasan. Nagising si Licht at natagpuan ang sarili sa isang bukid na puno ng bungo na umaabot hanggang sa abot tanaw. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga maskara sa harap niya, na nagsasabing sila ang mga maskara ng mga aces. Sinimulan nilang punuin ang kanyang isipan ng madilim na kaisipan, sinasabing umiiral lamang sila upang pumatay, at ang kanilang mga kaluluwa ay hindi kailanman makakahanap ng pagtubos. Maging ang sariling maskara ni Licht ay lumitaw, at handa na siyang sumugod. Pero may sinasabi sa kanya ang maskara na nakakabagabag na handa pa siyang kitilin ang sarili ni Licht. Ang maskara ay nag-aalok kay Licht ng paraan upang makatakas sa lahat ng ito. Kung ayaw na niyang pumatay, pwede na lang siyang manatili doon magpakailanman. Walang makakaabot sa kanila, at dahil walang papatayin, hindi na nila kailangang magbubo ng dugo. Pero tumanggi si Licht, sinasabing hindi siya magpapakulong doon. Sinlaslas niya ang isa sa mga maskara, pero bumalik lang ito sa dati, nagbabala sa kanya na lalong sinusubukan, lalong masasaktan. Nagtatagumpay si Licht, na nagpahayag na naghihintay sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Patuloy siyang nagtataga sa mga maskara, pero patuloy silang nagkakaisa. Tinatawag nila siyang commander ng isang imposible na pangarap, isang hukbo na hindi pumapatay, ngunit pinamumunuan ng isang mamamatay tao. Inamin ni Licht na nagkamali siya, kahit na nasaktan niya ang kanyang mga kaibigan sa proseso, pero gusto niyang ayusin ang mga bagay. Gayunpaman, sinasabi sa kanya ng maskara na hindi ito posible. Ang tanging solusyon ay manatili siya sa larangan ng mga bungo. Sinlaslas niya ang maskara ni Takakaze, na nagtatanong kung gusto niyang hawakan si Hina sa mga kamay na pumatay sa ama nito. Sumasang-ayon si Light at sumusuko, nalulula sa bigat ng kanyang mga ginawa. Pero pagkatapos, narinig niya si Hina na tumatawag sa kanya. Sinabi ni Dun sa kanya na hindi na siya babalik. Pero iginiit ni Hina na makakarating si Licht dahil hindi siya sumusuko, at hindi rin siya susuko. Sumasang-ayon sina Jail at Son Ohara, naniniwalang babalik si Licht. Naghanda si Dun para atakehin sila, ngunit lalong ilinaw ang boses ni Hina, at tumayo si Licht, na naaalala ang kanyang pangako. Patuloy siyang tumatawag para sa kanya, at sinabi niya na ipinangako niya sa kanya na babalik siya at mananalo sa labanan. Nagsimulang kumikinang ang kanyang espada habang sinasabi niya sa mga maskara na babalik siya sa mga taong mahalaga sa kanya. Binalaan siya na masasaktan siya kung babalik siya, pero sinabi niya na may mga tao siyang makakasama sa pagbabahagi ng sakit na iyon at sa pagbabahagi ng kanyang damdamin. Pinupunit niya ang lahat ng maskara at tinutusok ang tambak ng mga bungo. Ang orb ni Dun sa kanyang kamay ay nagsimulang lumiwanag at lumaki,
At biglang lumabas si Licht. Sinasabi kay Dune na nangako siya kay klase at hindi pa natutupad ang pangakong iyon. Galit na galit si Dune at sinubukang atakehin siya, ngunit hinaranggan ito ni Licht, na inanyayahan si Dune na sumali sa kanya habang sinuntok niya ito sa pader. Tinalo siya. Sumali sa kanya ang iba, masaya na nakabalik siya.